Lesiu, naglakas loob kang manggulo sa teritoryo ng amo. Pumunta ka pa sa teritoryo ni Kuya ZJ para maghasik ng gulo. Ngayong gabi, babaliktarin ko ang pugad ng mga manok ninyo. 8 pu. 9 na pu. Aray. ZJ, nabilang ko na ng maayos. Ang hamak na magnanakaw na ito. Eksaktong ninakaw niya sa bodega natin. 122 butil ng mais. Lintik. Teka lang. May mali. Hayop na may 2 paa. Ba't kakakabahan? Isa lang siyang low-level dis. Hindi rin naman niya maiintindihan ang encrypted na usapan natin. Nag-overheat ang feed ko. Hindi ba ipinagbabawal na maging espiritu ang mga hayop pagkatapos maitatag ang bayan? Sige, Kuya ZJ. Ang 2 paa na ito, mukha ang tao pero asal-aso. Sayang, sablay naman ang utak. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Mula ngayon, sakop na ni Kuya ZJ ang lupang ito. Subukan mong magnakaw ulit. Pipilipitin ko kayong lahat na parang tirintas. Marunong pala siyang magsalita. Boss, ang outsider naman ang pagkakasabi ninyo. Ano bang ibig mong sabihin sa marunong magsalita? Ang tawag dito may pinag-aralan. May class. May substance. Kahit aso lang ako. May pangarap din ako. May ambisyon. At may career plan ako. Bago ka rito. Saang kanto ka galing? Gets mo ba ang rules? Sakop na ngayon ni Kuya ZJ ang lugar na ito. Magbigay ka agad ng 2 butil ng mais bilang protection fee. Kung hindi, pati ikaw gagawin kong ginisang karne. Naiintindihan ko na talaga ang salita ng mga hayop. Ang security guard na ito. Ang security director na ito. Ngayong kasama ko sila. Sino pa ang maglalakas loob magnakaw ng gulay sa farm ko? Ay naku. Ang sarap ng bitukang starch na ito. Grabe. Sakto ang alat at tamis. Sagana sa lasa ng karne. Mas masarap pa kaysa sa nahukay ko sa basurahan noong isang araw. Kalahating tipak lang ng bituka. Mas malakas ito ng sobra. Boss, sugo ka ba ng Diyos ng kayamanan? Mula ngayon ang bakura na ito. Ako, si Dahuang, ang bahalang magpanatili ng dangal ninyo. Walang paninindigang malambot. Kalahating bituka lang ng starch, nabili ka na. Kuya, hindi ako iyong tipong. Madaling mapasunod. Te. Ito. Ang lakas ng tama ng lasa nito. Ay, Diyos ko. Ano ba itong pinapakain mo sa akin? Grabe. Ikaw si ZJ, tama. Masarap ba? Sumama ka sa akin mula ngayon. Matibay na klase ng paninda. Sasapat sa lahat. Oo siya. May standards. Bata, magsalita ka ng diretsyo. Simula ngayon. Ako, si Kuya ZJ, ang aayos ng gulo sa bakurang ito para sa iyo. Kapag may nangahas humipo kahit isang tangkay ng gulay mo. Kuya, bigyan natin siya ng 2 palo. Kinabukasan, alas 5 ng madaling araw. Dahuang. ZJ. Bumangon ka at salubungin ang bisita. Hindi nga. Bumangon ka na at magtrabaho. Ha, ano raw? Boss. Ang aga naman, boss. Hindi pa nga nagta-time in ang araw. Boss, sa pilitang overtime na ito. Ayon sa labor law, dapat triple pay ito. Tama na ang satsat. Sasama ka sa inspeksyon ng bodega. Putang ina. Kayong mga duwag na nagtatago sa kanal. Lumabas kayo kung may tapang kayong makipagsolo sa kuya ninyo. Nagsisiksikan sa loob at ninangat-ngat ang sako. Akala mo kung sinong bayani. Ang dambuhalang gansa. Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Ako ang nag-take over sa bodega na ito, gets mo? Ano namang silbi ng laki mo? Kasya ka ba sa siwang na ito? Kaya mo bang tumalon hanggang sa bigang ito? Dito mismo ako kakain ng buffet sa harap mo. Naiinis ka ba? Mamatay ka sa inis, malaking tanga. Naku po. Kayong mga paslit na baboy ramo. Ang yabang ng lakad ninyo ah. Tol, hindi ko kakayanin ang trabahong ito. Sa frontal team battle lang malakas ang kuya ninyo. Pero sa ganitong close quarters fight, masikip ang pasilyo at puro harang. Sobrang bumababa ang agility ng kuya ninyo. Dahuang. Sanay magsanay ng sundalo para may gamit sa oras ng laban. Ikaw na ang kumilos. Kagatin mo at ilabas ang matandang daga na iyan. Lesiu. Boss, pinapahirapan mo naman ako. Ako ang head ng security. Trabaho ko ang protektahan laban sa magnanakaw, tulisan, at mga gala mula sa kabilang baryo. Manghuli ng daga. Trabaho iyan ng Pest Control Department. Hindi ito sakop ng job description ko. Overstepping authority na iyan, boss.
Bukod pa roon. Ang daga, boss. Mas matanda pa ang itsura kaysa sa tiyuhin kong lolo. Paano kung may rebis pala? Hay! Meow! Naku! Kulang talaga sa diskarte ang probinsya. Ang laki ng bakuran. Pero hindi kayang kontrolin kahit ilang maliliit na peste. Tingnan ninyo kung gaano kadumi ang paligid. Nakakabulag sa gulo. Ikaw na ang bagong boss, Su, tama. Magpakilala ka muna. Ako si Hojai. Hindi ko pinapansin ang negosyo ng panghuli ng daga sa loob ng 5,000 mula rito. Hindi man lang papasa sa standards ko. Noong araw, nakatira ako sa maliit kong villa sa French Concession. Habang kumakain ng imported na dilatang sardinas. Ang mga daga rito sa probinsya, lupa pa rin ang kinakagat. Ahem, ikaw si Hojai, tama. Ikinagagalang kitang makilala. Huwag na muna nating pag-usapan ang dating kinang mo. Ngayong napadpad ka na sa Xingluo Farm. Isa rin itong lehitimong enterprise. Ang hindi ko lang alam, kung pasado ba ang business skills mo. Nakakatawa. Ako ang nagtatrabaho rito. Tingnan mong mabuti. Meow. Naku, Diyos ko. Ang bilis kumilos. Kung nasa lansangan lang ito, pwede nang maging hitman. Siguradong veteranong mamamatay tao. Ito ang tunay na profesional. Ito ang tinatawag na technical barrier. Para sa mababang klaseng laro na ito. Sayang lang ang bagong manicure ko. Ako ang nagtakda ng mga kondisyon. Boss Su. 2 maliit na isda bawat araw, espesyal para sa akin. Dapat sariwa. Huwag mo akong lokohin gamit ang isdang galing sa freezer. At ang pinakamainit na pwesto sa loob ng bahay. Dapat may nakalaan na pwesto para sa isang luxury seat. Kaya kong gawin. Ako na ang bahala sa seguridad ng bodega. Kahit isang langaw, walang makakapasok. Deal. Hating gabi, sa likod ng bahay, sa kulungan ng manok. Hoy! Tol! Buhay ka pa ba? Ay, heto ka pala. Boss Su. Boss, hating gabi na. Ano ba iyon? May ipinapakuha ba kayo sa akin? Hulaan ninyo kung ano iyon. Hindi pa ako lubusang nanlalamig. Taizu ang pangalan ko. Dati, kasama ko sa bayan si Mang Wang. Pero lumipat na si Mang Wang sa syudad at tumira sa kondo. Kaya iniwan niya akong mag-isa sa probinsya. Boss, grabe naman ang kondisyon ninyo. Tagas ang hangin sa kung saan-saan. Wala man lang mainit na tubig para sa pansit. Malinaw na labor exploitation na ito. Sige na, Mang Taizu. Tama na ang reklamo. May kalan na sa loob ng bahay. Pasok ka at magpainit ka. Sa loob, sa tabi ng kalan. Boss. Boss, hindi na talaga makatrabaho ang lamig na ito. Nagyayelo na ako bilang hepe ng seguridad. Humihingi ako ng injury benefits. Gusto ko ng i-free seat sa tabi ng kalan ngayong gabi. Siguraduhin kasama iyan sa package ko. Dahuang. Sandali lang, sandali lang. Alam mo ba ang rules? Ako ang unang umuko pa sa pwestong ito. First come, first served. Boss, 4 lang ang paa mo pero harang ka ng harang. Balak mo bang sumingit sa pila? Akala mo dahil 4 ang paa mo. Pwede ka nang umastang sigarito. Ha? Ano? Gaganapin mo rito ang annual meeting. Hindi man lang nagpaalam sa boss, inaagaw na agad ang territory. Hoy! ZJ! Ipaliwanag mo nga ang sarili mo. Suot mo ang makapal na down jacket na puro natural na balahibo. Ako, isang manipis na thermal shirt lang. Tapos makikipag-agawan ka sa akin. Punyeta sa down jacket mo. Ang down ko, pang waterproof. Hindi pang harang ng hangin. Lintik. Ikaw na probinsyanong siga mula sa Hilagang Silangan. Ngayong gabi, makikipagbakbakan ako sa iyo. Meow. Ang ingay ninyo. Mga mababang uri sa ibaba. Wala ba kayong kaunting disiplina? Pakiusap, panatilihin ang 1 metrong social distance. Huwag kayong mag-ingay, gusto kong matulog. Kung sino man ang mga has na muling tumama sa kalan. O maghulog ng kahit isang balahibo sa tabi ko. Bukas, uhulihin ko ng buo ang mga daga sa bodega. At ipapasok ko sila sa mga butas ng kumot ninyo. Ahem. Tama si Hojai. Hindi pwedeng maubos ang energy ng mga rank and file employee. Kapag maayos ang samahan, umaagos ang pera. CJ, bigyan naman ng respeto ang executive. Kuya, ang tawag dyan ay marunong rumespeto ang tunay na lalaki sa babae. Hindi dahil natatakot ako sa iyo.
O CJ. Ako na, tatambay sa sulok. Hindi ako haharang sa daan ninyo. Sige na. Tama na ang away. Simula ngayong araw, opisyal kong ipinapahayag ang pangunahing batas sa pagpapainit at resource allocation sa Xinglu Farm ngayong taglamig. Dahuang, ikaw ang bahala sa karne at buto. Umata ka na at humilata sa doormat sa may pintuan. Mag-ihaw ka habang binabantayan ang gate para sa akin. ZJ. Ikaw ang may exclusive supply ng Chinese cabbage. Pagkatapos kumain, umikot ka sa loob ng gate para tunawin ang pagkain. Taizu. Heto ang goji berry at kanin na hiningi mo. Pagkatapos kumain, pumunta ka sa sulok at maghanda para sa tilaok bukas ng umaga. Huajay. Heto ang premium midnight snack ninyo. Dahan-dahan po sa pagkain. Makalipas ang mahigit kalahating buwan. Boss, isama ninyo ako. May sasabihin ako sa inyo. Kabisa ko ang palengke sa bayan. Alam ko kung aling tindahan ang maraming laman sa meatbone. Alam ko rin kung aling ham sausage ang kaunti ang starch. Malinaw sa akin, anak. Isama ninyo ako. Ako ang magiging tour guide ninyo. Makakapag-market research na rin tayo. Bakit ka sumusunod? Baka lalo mo lang akong ipahamak. Bantayan mong mabuti ang bahay. Boss, baguhan ka lang sa ganitong kalakaran. Sa pagtitinda, kailangan may pakulo. Tingnan ninyo ako, boss, punong-puno ng sigla. Mataba at malakas ang pangangatawan. Umupo lang ako sa tabi ng mga itlog ninyo. At isa na akong buhay na patalastas. Pag nakita ako ng mga nanay, may isip nilang kung ganito kasigla ang aso rito. Siguradong dekalidad din ang mga itlog. Tama si Dahuang. Kapag lalabas para magnegosyo, hindi pwedeng walang impluensya sa bayan. Bunso, sasamahan kita ngayon kapatid. Kapag sinubukan ng mga siga sa bayan na maningil ng pwesto, ilang segundo lang tuturuan ko silang rumispeto. Ay naku, kuya. Dahan-dahan sa pagtapak, kuya. Nalagyan na ninyo ng bakas ang buong repolyo. Ha 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 ha. Pero may napagkasunduan tayong mga tuntunin. Pagdating sa bayan, walang gagalaw ng walang utos ko. Walang pwedeng magsimula ng gulo. Ayos. Opo, boss. Sa pamilihang bayan noong isang taon. Sa pamilihang agrikultural ng bayan. Ay. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang magtinda rito? Dito ako karaniwang nagtatambak ng gamit. Umalis ka nga rito, bilis. Huwag kang haharang sa negosyo ko. Lintik ka. Sino ang tinuturo-turo mo gamit ang basag na patpat? Naglakas loob kang paalisin ang kapatid ko. Sino ka ba para mag-astang boss? Ano ang tinitingin-tingin mo? Hindi ka paalis. Kuya, durugin natin pati iyong dalawang bulok na kamatis niya. Ikaw, asikasuhin mo ang gansa mo. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Ek, mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Tumingin po kayo roon. Tingnan ninyo ang repolyo ng amo ko. Purong natural, walang kemikal. Walang kahit kaunting pestisidyo. Tingnan ninyo ang mga itlog ng native na manok. Lahat double yolk. Bumili kayo ng 1 kilo para ipagluto ng putahe ang apo ninyo. Siguradong mapapamura sa sarap. Ay! Marunong din palang makiramdam ang maliit na asong bukid na ito. Ang taba-taba, nakakatuwa namang tingnan. Bata, magkano ang repolyong ito? Mukhang sariwang-sariwa. Ek! 1.50 yuan bawat kilo. 1.50 yuan bawat itlog. Kami mismo ang nagtanim sa farm. Talagang organic at healthy. Aw. Aw, teka, aw. Aw. Boss, ibinebenta ba ang gansang iyan? Naghahanap ka ng gulo. Aray, patay. Boss, mag-ingat kayo sa dalawang magnanakaw na iyon. May kakaibang amoy sa dalawang iyon. Amoy kalawang, bakal, at dugong malagkit ng mga patay na daga. Siguradong hindi sila mga matinong tao. Kayong dalawa, may kailangan ba kayo? Mainitin ang ulo ng gansa kong ito. Hindi ito binebenta. At bawal din itong hawakan.
Walang problema, walang problema. Boss, napansin lang namin na pambihira ang gansang ito. Tatanungin lang sana namin ang presyo. Kung hindi binebenta, ayos lang. Pasensya na sa abala. Tol, ano bang pinagsasasabi mo? Iyong dalawang payat na iyon kanina, sa tingin pa lang, hindi na mukhang mabubuting tao. Mukhang magnanakaw, may malagkit na tingin. Kung wala ka rito, nakagat ko na sana at naputol ang mga daliri nila. ZJ, Dahuang, sa mga susunod na araw, baka hindi na payapa ang farm natin. Ayusin ninyo ang mga depensa, gawing mas maayos. Sige na nga, makatulog kayo ng mahimbing, boss. Nandito si Huang Fourth Master. Pati mga langaw na galing sa ibang lugar, gustong-gustong pumasok sa bakuran natin. Miyaw, Boss Su. Maghapon kang nagpunta sa bayan. Tapos ito lang ang binili mong pampabukid na palamuti. Nasaan ang ipinangakong sariwang isdang pamaypay? Huwag mong sabihing balak mong lokohin ako gamit ang mga kalawanging bakal na ito. Nagagalit si Huajay. Walang lamang dagat sa bayan ngayon. Tikman mo muna ang apahap na ito, pangtawid gutom. Bumili ako ng mga lambat na bakal. Dahil ang farm natin, baka minamatyagan na ng mga magnanakaw mula sa lungsod. Kailangan nating palakasin ang seguridad. Magnanakaw. Ay, aba. Saan galing ang mga ulupong na walang pakiramdam? Naglakas loob silang manggulo sa teritoryo ko. Huwag kayong mag-alala, Boss Su. Kapag naglakas loob silang pumunta rito, sisiguraduhin kong wala silang balikan. May magnanakaw na paparating. Trabaho iyan ng mga security na hampas lupa. Sila ang dapat mag-asikaso niyan. Ako ay isang assassin. Indoor ecology lang ang sakop ko. Pero, kung may pasaway na batang hamak, na maglalakas loob dumumi sa sahig ko, wala akong problema kung tikman nila ang talim ng dugo. Susunod. Ay naku. Saan galing ang walang hiya na nangahas manggulo sa negosyo ni Taizu? Walang hiya. Noong ako pa ang hari sa lugar na ito. Nakahiga ka pa noon sa basurahan, ha? Nangahas ka pang mag-ingay sa harapan ko. Halika rito. Lintik kang Taizu. Bakit ang aga-aga mong nag-ingay? Nakikipagtalo ka sa isang sirang poste. Maniwala ka, aakyatin kita at pipilipitin ko ang pulang palong mo para gawing alak. ZJ, mag-ingat ka naman. Huwag mo siyang pansinin. Klasikong workplace anxiety syndrome iyan. Takot siyang mapalitan ng high-tech lie. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang malakas na boses lang. Kailangan maging tulad ko, si Dahuang. May core performance na hindi kayang palitan. Huajay. Boss, pakisuri naman ang paninda. 3 palapag na may jumping platform. Isang luxury cat tower na gawa sa purong solidong kahoy. Aayusin ko na para sa inyo ngayong araw. Miyaw, gagamit ka ng murang pinagtagpi-tagping tabla. At akala mong maluloko mo ang reyna. Boss Su, alam ba talaga ninyo ang tamang pagkakagawa? Iyong ternilyo, dapat mahigpit ang pagkakabit niyan. Mabibiyak ang kahoy kapag maluwag. At iyong lubid na sisal, ikutin at higpitan ng paikot-ikot. Kapag lumuwag habang nagpapatalas ako ng kuko, ibabawas ko ang buong attendance bonus ninyo ngayong buwan. Kalahating sentimetro na mas mataas ang kaliwa. Panghinga ang mga mata ko, hindi pang sukat. Tanggalin at ulitin. Ay. Opo. Tama ang payo ninyo, Waji. Boss. Mula nang mahiwalay ako sa gatas, si Dahuang. Hindi pa nakatira sa bahay na may heater. Dati, tuwing taglamig, umaasa lang ako sa aking marangal na tindig. Boss, paano ninyo nasabing boss lang kayo? Para kayong tunay kong kapatid kahit magkaiba ang mga magulang natin. Hikbi, ganito ba ang trato sa amin? Boss. Sino ang aatakihin? Aatakihin ba natin ang village chief? CJ. Huwag mong ipahid ang sipon mo sa pantalon ko. Ano bang tinitingin-tingin mo? Alam mo ba kung sino ang nagbabantay sa taniman na ito? Pag-aari ito ng nakababatang kapatid kong si Su. Kuya, hindi ko nga maatim kainin ang pinakasariwang puso ng repolyo. Sino ka ba para umasta ng ganyan? Nangahas ka pang kumain ng libre rito.
Binigyan na kita ng mukha, sobra na, ha? Nangahas ka pang magkunwaring patay sa harapan ni kuya. Makinig kayong lahat ng mabuti. Kayong mga humihinga sa ilalim ng lupa, at kayong mga nakadapa sa mga dahon. Ngayong araw, lagot ang insektong ito. Sino mang muling gagalaw sa kahit isang dahon ng kapatid ko? Buburahin ko ang buong angkan at patutuyuin sa araw. Boss. Boss, itaas pa ng kaunti ang kaliwang bahagi. Ayan, matibay na talaga. Sinasabi ko sa inyo, lagyan pa ng wire mesh. Dagdagan pa ng night patrol ni Dahuang. Ang singlo o farm natin ay magiging bakal na kuta. Pero, boss, kapag malamig at nag-overtime para patibayin ang depensa, hindi ba dapat taasan ang night meal allowance ng security department? Hindi ba dapat taasan ng kaunti? Taasan, taasan, taasan. Ngayong gabi, dagdagan kita ng isang buto na may karne. Dahuang, lintik ka. Kain lang ng kain buong araw. Tol, ano bang silbi ng sirang wire mesh na yan? Kapag may walang hiya na nagtangkang pumasok, bigyan agad ni kuya ng welcome package na pangkulam. Isa ang pumasok, isa ang bibigwasan ni kuya. Dalawa ang pumasok, dalawang bugbog ang uwi. Kung suntukan ang usapan, wala talagang urungan si kuya. Ay naku! Kayong dalawang nasa ibaba. Lumalaki na ang yabang nyo, di. Kahit ako ang nasa taas, nahihiya para sa inyo sa sobrang yabang nyo. Raid alert, gets nyo ba? Kung wala ang matang mapagmatsyag ni kuya sa taas, nakapasok na sana ang magnanakaw. Kayong dalawa sa ibaba, hindi nyo man lang naaamoy ang utot. Bossu. Ang tawag dito ay aerial radar ni kuya. High-tech yan, tol. Magdagdag ng 2 serving ng Ningxia goji berry sa hapunan. 2:00 ng madaling araw. Hihihi. Boss, ngayong gabi magpapakasawa ako sa malaking handaan. Yung mga manok na naglalakad sa bakuran. Kahit 2 milya ang layo, naamoy ko na ang bango. Mga kapatid, walang matitirang kahit mumo. Walang buhay na maiiwan. Mga magnanakaw. Saan nanggaling ang mga bulag na ulupong na umaakyat sa kisam ni kuya? May tao ba dyan? Saklolo. Hindi tama. Mga manok, kumilos kayo. May nagnanakaw ng manok. Airstrike. Airstrike ito ng kalaban. Aray, lintik. Boss, saklolo. Bumaba na si Huang Daxian mula sa bundok. Ano ba yan? Sabi nila, kakaiba raw yan. Kaya niyang magpakawala ng nakalalasong gas na nakaagaw ng isip. Pisikal na depensa lang ang kaya ko. Hindi ko kayang harangin ang magic attack. Putang ina. Sino walang hiya ang nanggugulo sa magandang panaginip ni kuya? Kayong mga duwag na dilaw ang balahibo. Kung matapang kayo, bumaba kayo. Tingnan natin kung hindi ko pipilipitin ang mga lig nyo hanggang maging buhol-buhol. Hihihi. Saan nanggaling ang isang bobong gansa at isang duwag na asong bukid? Di lumipad kayo pababa. Boss, naglalakad kami sa ibabaw ng bubong. Kayong mga tanga, gumugulong lang sa putikan. Ano ang magagawa nyo sa akin? Mga kapatid, sa manukan, unahin nating kagatin ang pinakamalaking inahin. Ay, naku, pinagagalit nyo si kuya. Ano bang tawag dito? Ito ang pagkawala ng air superiority. Dahuang. Halika rito at maging tuntungan ko. Aakyatin ko ang likod mo para makalipad. Kuya Bay, maawa ka naman sa akin. Sa bigat mong yan. Kapag bumagsak ka, magiging dog meat pea ako. Siguradong major workplace injury yan. Hindi yan ay reimburse ng boss. Meow. Kalahating gabi na. Ginugulo nyo ang marupok kong nerbiyos. Mga probinsyanong 3:00 ng umaga. Nangahas pa kayong magpabida sa bubong ko. Patayin mo. Nakakasilaw ang ilaw. Nakakaistorbo sa micro-operation ko. Para sa ilang probinsyanong payat na yan. Hindi na kailangan ng lighting director. Ay. Sinong pusang gala yan? Maganda ang mood ko ngayon, boss. Kumakain lang ako ng manok, hindi ng pusa. Kung may utak ka, umalis ka na. Huwag mong harangan ang kabuhayan ng mga amo. Kung hindi, pati ikaw dudurugin namin. Kain ng manok. Alam mo ba, lahat ng daga at manok sa bakurang ito ay fixed assets na nakapangalan sa akin. Ano ka ba? At gagalawin mo ang ili ko. Tumanggi sa toast, parurusahan ka ng alak. Mga kapatid, unahin nating punitin ang pusang walang pakiramdam sa panganib na ito. Waji, mag-ingat ka. Marunong mag-teamwork ang mga ulupong na ito. Hinayaan mong mapalibutan kanila. Meow.
Ay, hey. Ayos. May nahulog na walang lamang kahon. Dahuang. Kagatin mo hanggang mamatay, tol. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong huminga. ZJ. Gustong-gusto kong bubugin ang asong basang-basa. Ang bagal. Sa ganyang galawan ninyo. Sa Shanghai, kahit maya hindi ninyo mahuhuli. Amo, patawad na. Lola Pusa, maawa ka. Hindi ko po alam kung sino ang kinakalaban ko. Hindi namin alam na teritoryo ninyo pala ito. Hindi na po kami ulit kailanman. Ngayon lang kayo marunong lumuhod at magmakaawa. Huli na. Ang amoy na ito. Nakakasuffocate naman ang amoy. Pumunta kayo sa putikan sa ibaba at magnilay-nilay. Nako, ano ba iyan? May isa na namang malaking express delivery. Lintik naman. Kanina sa biga, ang yabang-yabang mo, di ba? Hindi ba pinapaakyat mo ang tol? Sige nga, magyabang ka ulit ngayon. Ayan ang hustisya ng langit. Walang lusot. Ngayong gabi, pwede tayong magdagdag ng pritong dilaw na balat sa menu. Bossu. Ang style na ginawa ko kanina ay ali combo na sampal. Katumbas iyon ng 3 kahon ng imported na dilatang tuna. At mayroon pa. Kumapit sa kuko ko ang amoy ng mga walang kwentang iyon. Pakiusap, magpakulo ka agad ng maligamam na tubig. Hugasan mo ang mga paa ko. Maligamam lang ang gamitin. Masama sa balat ang malamig na tubig. Bumili ka. Bukas ng umaga, pumunta ka sa bayan at bumili ng pinakamahal na cat food. Sapat na ba iyon? Malapit nang kumulo ang maligamam na tubig. Boss Hua, bumaba muna kayo sa lupa. Ay naku. Huajay. Grabe ang galawan ninyo ngayon. Walang kupas. Mula sa puso ko, saludo ako sa inyo. Simula ngayon, ang air control sa bakurang ito ay ipagkakatiwala na namin sa inyo. Ang kuting na ito, may ibubuga rin pala. Hating gabi. Che. Saklolo. Tulong. Mahuhulog na si Tol. Bunso. Saluhin ninyo si Tol. Takot sa taas si Tol. At may sira-sirang bunganga pa roon. Ang lakas ng ingay. Muntik na akong mamatay sa takot. Hahaha. ZJ. Boss, ang dali ninyong mataranta. Kahit tangke ng tubig na 1 metro ang taas, napapaihi ka sa takot. Paano kung kumalat ito sa buong kanto? Saan mo pa ihaharap ang mukha mong may 2 pulang pamalo? Tumahimik ka nga. Tol, ano to? Strategic na pagdapa ito. Air raid drill, gets ba? Alam mo ba kung bakit ko iniwan ang mataas na sweldo ko sa lungsod? At bumalik sa sirang probinsyang ito? Sa lungsod, makintab at elegante sa panlabas ang buhay bilang executive. Pero sa totoo lang, isa ka lang emosyonal na walang pusong fee machine. Iyong kalbong boss. Araw-araw puro at mention sa group chat. Pinapabago sa akin ang proposal ng walang tigil. Kumukurot sa sakit ang puso ko. Wala man lang akong oras magpa-check-in sa ospital. Para akong hamster na nakakulong sa hawla. Araw-araw tumatakbo ng todo sa gulong. Sa huli, hindi ko na alam kung para saan ang lahat. Boss, sabihin nyo nga. Sa lungsod, naging asong bantay lang kayo ng iba. Nibutong may kaunting laman, hindi kayo makakuha. Tingnan nyo naman ngayon. Kayo ang CC ng Singlo Farm. Sarili nyo ang boss ninyo. Ang sarap ng buhay. Sino ang maglalakas loob mang-api sa inyo? Ako si Dahuang. Isang kagat ko lang, butas ang pantalon niya. Nakababatang tol. Mga bossing. Bakit kayo umiiyak? Kapag naglakas loob iyong kalbong boss na pumunta rito, isang kagat ko lang, bubuksan ko ang bungo niya. Mula ngayon, ang lugar na ito ay protektado ng kuya ninyo. Walang sinumang mang-aapi sa inyo. Ang nakamamatay kong paikot na pihit ay hindi pang vegetarian. Bossu. Minsan lang mabuhay ang tao. Parang taglagas lang ang buhay. Para saan ang lahat? Hindi ba para lang gumaan ang loob? Tingnan niyo, boss. Ngayong araw, inagaw pa ng pesting tandang ang spotlight. Pero bukas ng madaling araw, sisigawan ko pa rin siya ng buong lakas. Basta may natitira pang sigla sa katawan. Makakaraos pa rin tayo sa buhay. Ito ang di sumusukong espiritu ng veteranong mandirigma. Huajay. Kanina sa bayan, sakto namang may nakita akong dilatang tuna ng lumang brand na ito. Naalala kong ayaw ninyo dati. Dahil hindi na ganoon kasarap ang mga dilata ngayon. Tikman nyo ito. Tingnan natin kung pasado sa panlasa ninyo. Meow. Noong araw, may sarili rin akong tahanan.
Mahal na mahal ako ng amo kong babae. Binibilhan niya ako ng pinakamamahaling dilata. At pinapahigaan niya ako sa kutang seda. Pero kalaunan, mangibang bansa siya. Hindi niya ako maisama. Ipinagkatiwala niya ako sa isang malayong kamag-anak. Ayaw sa akin ng kamag-anak na iyon dahil nalalagas ang balahibo ko. Isang malamig na gabi habang bumubuhos ang ulan. Isinama niya pati ang litter box ko. At itinapon ako sa gilid ng kalsada. Mula noon, sumumpa ako na hindi na muling magtitiwala sa kahit anong nilalang na may dalawang paa. Sarili kong sikap ang paghuli ng daga. Palaboy ako kung saan-saan. Nakikipag-agawan ng pagkain sa mga asong gala. At nakikipagsuntukan sa mga pusang ligaw. Sa kakagala, napadpad ako rito. Mapili ako. Matalas lang talaga ang dila ko. Dahil natatakot ako. Natatakot akong muling umasa sa mga tao. Ayoko nang ituring akong panggulo. Itatapon lang sa ulan. Huajay. Ito ang Xinglu Farm. Hanggat may mailalaman ako, suhaw, sa aking tiyan. Dito ay mananatiling tahanan mo. Ikaw ang ating ecological officer sa farm. Sino ang maglalakas loob na magtapon sa iyo? Ako, si Suhaw, ang unang lalaban sa kanila ng patayan. Hop! Bossu. Ang galing mong mag-ayos ng balahibo. Pwede na rin. Simula ngayon, gabi-gabi. Huwag mong kalimutang ayusin ang schedule ng manikurista ko. Bawal ang absent. Alauna ng madaling araw labas ng gate ng farm. Paring kalbo, ayos na ang timing. Nasa dulong silangan ng baryo ang mansyong ito. Napakalayo sa iba. Wala man lang kapitbahay sa paligid. Walang kisili sa loob. Isang bata lang ang nagbabantay. Yung puting gansa at yung asong dilaw na iyon. Nakita mo na ba kung nasaan sila? Nakita ko na. Ang gansa ay natutulog sa kulungan sa kanlurang bahagi. Ang aso naman ay nasa loob ng doghouse pagkatapos ng gate. Pero paring kalbo, kaninang umaga bumili ang lalaking iyon ng wire mesh sa bayan. Nilagyan na niya ng bakod ang likod ng bahay. Pinalitan na rin niya ang kandado sa gate. Mukhang maingat siya ah. Walang silbi ang pagiging maingat niya. Kaya bang harangan ng wire mesh na iyan ang tao? Pipigilan ba niyan ang mga tulad ko? Magagandang gamit yan. Dito sa loob. Huwag na nating pag-usapan ang isang asong kalye. Kahit pa isang higanting itim na oso ang humarang. Titumba sila at makakatulog ng 3 araw at 3 gabi. Paring kalbo, gawin na natin ang plano ngayong gabi. Ihagis muna natin ang pagkain para patulugin ang aso. Pagkatapos, gagamit ako ng sako para hulihin ang gansang yun. Nakakainis talaga. Pagdala ko sa lungsod at nabenta ko yun. Bubunutan ko talaga siya ng balahibo para makaganti. Tumahimik ka. Huwag kang maingay. Suriin muna natin ang paligid. Bukas ng hating gabi eksakto tayo kikilos. Malapit na ang Kapaskuhan. Mahigpit ang patron ng mga pulis. Dapat mabilis at malinis ang operasyon. Sniff. Anong amoy ito? Hindi ito basta asong kalsada sa baryo. Grabe, nakakagulat naman. Yung dalawang magnanakaw sa palengke kanina. Kuya Puti. ZJ. Gising na, hoy. May mga magnanakaw na pumasok. Yung dalawang gunggong sa palengke ang nandito. Sumpa naman oh. Sino yan? Hating gabi na, hindi ba pwedeng patulugin ang kuya mo? Sale. ZJ, hinaan mo ang boses mo. May nag-a-scout sa labas ng gate. Yung dalawang palaboy na gustong kumuha sa mga balahibo mo. Ano? Aba, talagang minamaliit nila ang kuya mo ah. Akala ba nila manok ako na pwede lang nilang bunutan? Lalabas na ako ngayon din. At ipipiga ko ang mga mukha nila. Teka lang. Kayong dalawa. Pwede bang kumalma kayo? Huwag kayong padalos-dalos. Napanood ko silang dalawa mula sa itaas. Wala silang dalang armas. Nakakamay lang sila. Umikot lang sila ng 2 beses sa labas ng gate. Sinukat ang taas ng pader. Tapos umatras sila sa daang lupa. Umatras na. Kahit mabilis silang tumakbo. Ang tawag dyan ay reconnaissance. Hindi sila magnanakaw ngayong gabi. Siguradong nag-a-scout lang sila. Sinasabi ko sa inyo. Siguradong may pampatulog ang mga iyon. Bukas ng gabi, tiyak na babalik sila. Ano ba? Hating gabi na, bakit may secret meeting pa? Boss. Enemy alert. Yung dalawang buwisit sa palengke kanina, nag-scout na. Nasa labas lang ng gate. Nahuli sila ng matalas kong pang-amoy, ako si Dahuang. Taizu. Nakita mo ba kung ilan sila? 2 lang. Isang kalbo at isang payat na unggoy. Boss, nakita ko kung paano sila maglakad.
Mukhang may hawak silang pampatulog o kung anong kontrabando. Tol, ano pang hinihintay mo? Boss, manguna na ako sa pagsugod. Susundan natin ang amoy hanggang sa pugad nila. At tapusin natin ang buong operasyon nila. Hindi pwede. ZJ, kapag sumugod ka ngayon, andar lang sila ng sasakyan at mawawala agad. Wala tayong nahuling aktual na salarin. Kahit tumawag tayo ng pulis, walang mangyayari. Hindi sila natututo sa sakit. Maaga o huli, babalik pa rin sila. Kung ganoon, ano ang plano mo? Maghihintay lang tayo hanggang mapasok nila ang bitag ni boss. Kung gusto nilang maglaro, palihim nating ililipat ang kampo. Bibigyan natin sila ng welcome package na hindi nila makakalimutan. Dahuang, hindi ba lagi mong ipinagmamalaki na ikaw ang bida ng Singluo Farm? Bukas ng gabi, oras na para ipakita mo ang acting skills mo. Dahil may dala silang pampatulog. Bukas ng gabi, siguradong magpapasok sila ng lason para patulugin ka. Ang assignment mo ay sa harap mismo nila. Ipasok ang supot sa bibig mo. Pero bawal na bawal mong lulunukin. Patay tayo. Kailangan mong umarte ng sobrang kapani-paniwala, na parang namatay ka sa pagkalason, at akitin silang pumasok sa bakuran. Ayos. Hindi ba ito ang tinatawag na akitin ang kalaban papasok sa bitag? Eksakto. Boss, makakaasa ka. Specialty ko ang magpanggap na patay. Sa galing kong umarte, siguradong Oscar-worthy ang performance ko. ZJ, ikaw ang heavy infantry natin. Ikaw ang frontline damage dealer. Kapag napasok na ni Dahuang ang mga iyon sa bakuran, at bumaba na ang kanilang guard habang hinuhuli siya, sumugod ka mula sa taguan. Tandaan mo, sa ibabang bahagi ka lang umatake. Huwag kang makapatay, pero huwag mo rin silang hayaang maginhawahan. Gets ko. Boss, bukas ng gabi, bibigyan ko sila ng libreng vasectomy. Taizu, ikaw ang radar natin. At ikaw rin ang flashbang. Bukas ng gabi, magbantay ka sa biga. Kapag kumilos si ZJ, lumipad ka pababa. Tutukan mo ang mga flashlight at mata nila, para mapapikit sila at mabulag. Ayos. Tingnan mo ang mga kuko kong ito. Pangbulag lang sa mga walang hiyang magnanakaw na walang alam sa lugar. Boss Hua, nakikinig ba kayo? Ang ingay ninyo. Ngayong nakapaghanda na kayo ng labanang pangmasa ng mga hamak. Pagbibigyan ko na kayo kahit labag sa loob ko. Bibigyan ko kayo ng air support. Iyong mga basag na tisa sa bubong at mga batong pangharang sa atsara. Panahon ng gamitin ang natitira kong lakas. Pinarumi ninyo ang sahig ko. May kapalit ang lahat ng bagay. Perpekto. Plano ng pinagsamang operasyon ng lupa, dagat at himpapawid. Opisyal ng nabuo. Bukas ng gabi, isasara natin ang gate. Mangangaso tayo ng mga aso. Kinabukasan ng gabi. Kuya Kalbo, naipasok na. Hintayin nating umepekto ang gamot. Lahat ng gamit sa bakurang ito ay mapupunta na sa ating magkakapatid. Mga walang hiya kayong magnanakaw. Naglagay na nga ng gamot, wala pa ring tamang dosage. Ang amoy nito kayang buhayin kahit patay. Panlilinlang lang iyan sa mga uto at walang karanasan. Akala ninyo maluloko ninyo si Dahuang. Aray. Lintik na tinapay. May lason ang tinapay. Ako si Dahuang. Sasakay na ba ako papuntang kanluran? Boss. Hindi na ako makapaglilingkod sa inyo. Kuya Kalbo, narinig mo ba? Bumagsak na. Kinain ng ulo na asong iyon ang tinapay. Umepekto na ang gamot. Purong black market goods ito. Sugod. Bilis, tapusin agad. Payat na unggoy. Kumuha ka ng sako at hulihin ang malaking gansa. Pupunta ako sa manukan para magbala kayong manok. Dapat umatras kayo sa loob ng 5 minuto. Lintik kang payat na unggoy. Nangahas kang sipain ang tiyan ni Lolo Huang. Maghintay ka lang. Kapag hindi ko pinunit ang pantalon mo sa pagkagat, hindi ako si Dahuang. Patay ka. Tulog na parang patay na baboy. Hihi. Sugod. Dinungisan ng 2 maruming paa ninyo ang bakuran ko. Buhay ninyo ang ipambabayad ninyo. Pak. Ah. Kuya Kalbo, lagot ka. Saan ka nang galing, walang hiya? Tikman mo ang isang suntok ni Kuya, ang kuko ng 9 na multo. Aray, mga mata ko. Anong klaseng kababalaghan iyan? Paniki ba iyan? Paniki ang mukha mo. Ako ay tunay na taga-Beijing.
Pupunta kayo rito sa kalaliman ng gabi para magnakaw ng manok. Hindi man lang kayo nagtanong kung sino ang nagbabantay sa bakurang ito. Akala ninyo walang silbi ang tila ko tuwing umaga. Putang ina. Sino ang nagsabi kahapon sa palengke na hulihin si kuya gamit ang sako? Sino ang nagsabing ibenta si kuya para may pambili ng alak? Lumabas kayo at humarap sa akin. Mamatay ka, maliit na bi. Tikman mo ang signature move ni kuya. Nakawawasak na paikot na sakal. Aray aray aray. Nangangahas ka pa rin gumamit ng sako. Tanong ni kuya, manghuli ka pa rin ba gamit ang sako? Ngayon, gagawin kitang 71 pagsubok ng impyerno. Baliktad ang pagkakasulat sa titulo ng Hari ng Hilagang Silangan. Nabubuhay na multo pala. Ang mga alagang hayop sa bakuran na ito, nagkaintindihan na. Payat na unggoy. Buhusan pa ng konting diin. Umatras na. Ito. Hindi lang ito nakain ng 3 buhay na lason at nahilo. Nahilo ba? Pangkaraniwan lang, butas lang ng tinapay. Ang lasa ay hindi pa kasing kanto. Amoy pa rin ang dumpling na may sibuyas at baboy ng baluwang. Nakagugulat ba o hindi? Hindi mo inaasahan, di ba? Si Huang Sigong, tawagin mo na lang akong huwad na bangkay. Ay grabe. Hindi pa patay ang aso. Nagkaintindihan na ang aso. Huajay. Block ang daan. Huwag ninyong hayaang makatakas ang matandang magnanakaw na iyan. Maliwanag na. Ang hassle talaga. Ang mga taga rito talaga, di marunong tumahimik at magpahinga ng maayos. Kayong dalawa. Gabi na, sumugod pa kayo sa Xingluo farm ko. Pang-acting pa ang tugtugan ninyong dalawa ha. 3 buhay na lason. Espesyal na lambat ng panghuli. Kumpleto pa ang gamit nila ha. Lolo, pakiusap ko na sa inyo. Tumawag na kayo ng pulis. Bilisan ninyong tawagin ang pulis at hulihin ninyo kami. Pupunta kami para tapakan ang makinang panahi. Ang puting gansa na iyan, hindi gansa iyan. Demonyo iyan. Oy, kaaso mo ba? Ako si galing sa Xingluo Village at Xingluo Farm. May 2 magnanakaw ako rito. Napabagsak ko na sila ng aking security team. Sa lupa. Sir, pakidala na lang po ng ambulansya dito. Bawal gumalaw. Pulis. Huwag kayong kumalikot. Kapatid, nagkamali ako. Huwag mong pilipitin ang binti ko. Kaaso mo. Bilis. Bilis, isama mo na ako. Umuamin na ako. Ako ang aamin. Nagnakaw ako ng 18 manok sa 18 baryo. Nagnakaw din ako ng 3 baboy sa kabila ng pader na bayan. Hulihin inyo na lang ako at dalhin. May halimaw sa bakurang ito. May kasalanan ako. Kahit ilang taon pa ang ibayad ko, ayos lang. Basta huwag ninyong ikulong ako kasama ng puting gansa na iyan. Ngayon na nga, dalhin ninyo na lang ako para tapakan ang makinang panahi, ayos lang. Bossu. Ito. Ano ba to? Ikaw lang mag-isa ang nakabugbog sa kanilang 2 ng ganito. Hindi ba medyo sobra na sa depensa yan? Hip Liu. Binibida niyo naman ako ng sobra. Hoy, ito ang aming security team ng Xingluo Farm. Ang 2 hinayupak na ito, may dalang pampatulog at gustong nakawan ang gansa ko at aso ko. Tapos, naabutan nila ang mahusay kong mga alagang hayop na. Nasa tama lang na pagdepensa. Ayos, tropa. Sa bakurang ito nyo. Mas matindi pa ang laban kaysa sa amin ng mga asong pulis. Bossu, astig. Pagkatapos ng ilang gabi ng interogasyon, ang 2 bata na ito pala ay mga serial na salot na nag-operate sa ilang karatig na county. Ito ang medalya ng kagitingan mula sa himpilan ng pulisya para sa iyo. May dagdag pang 20,000 yuan na pabuya mula sa gobyerno. Itago mo ng maigi. Lahat. Boss. Kasama ba ang kabayanihan sa usapan? May parte ba ako? Boss, tingnan mo naman ang camera appeal ko. Sinasabi ko sa iyo. Ako si Dahuang at bata pa lang ako, alam ko nang kaya kong sumikat dahil sa mukha ko. Kapag sumikat na ako, kailangan mo akong kuning endorser ng ilang brand ng dog food. At sa talent fee ko, dapat malaking cut ang ibigay mo sa akin. Lintik naman. Bakit tahimik ang mga taong may dalang itim na bakal na tubo? Tol, sabihin mo sa kanila. Pumalakpak kayo sa mukha. Pumalakpak kayo sa pakpak ni kuya. Sila iyong 2 payat na kumag na pinaypayan ang pakpak na ito kahapon. Pinaypayan nila si kuya para matauhan ng kaunti. May reputasyon pa namang pinangangalagaan si kuya sa kalsada. Grabe. Napakatalino ng puting gansang ito. Ang tindig na iyan. Ang titig na iyan. Talagang hari siya ng mga gansa. Ay sos. Tingnan mo ang 2 payat na kawawang nasa ibaba. Ako ang aerial commander kagabi, syempre. Kung wala ako, bulag kayong nanalo. Ang dali ninyong nanalo.
Itaas ninyo ang kamera para sa akin. Tingnan ninyo kung gaano kakinang ang pulang suklay ko sa ilalim ng araw. Mew! Ganyan talaga ang mga taga-probinsya, walang exposure sa mundo. Ilang mumurahing ilaw lang, palipat-lipat na. Wala man lang artistic lighting. Hay naku, si Boso talaga. Pinapapasok ang kung sino-sinong tambay sa bakuran. Kapag nadumihan ang sahig, sino ang maglilinis? Bakit hindi pa nabibili ang imported na cat food ko? Hindi ibinebenta. Boss, talagang hindi ibinebenta. Kahit magkano ang alok, hindi ibebenta. 100,000. Kahit 1,000,000 ang ialok mo, hindi ko pa rin ibebenta. Pamilya ko sina ZJ at ang asong bukid. Hindi ibebenta, hindi talaga. Hay! Mga kapatid, bantayan ninyong mabuti ang gate. Pupunta si kuya sa supermarket sa bayan. Para bumili ng panghanda sa New Year. Bisperas ng bagong taon. Ang sosyal. Ay sos. Ang bongga ng paputok ngayong taon. Talagang pangmayaman ang dating. Sa buong buhay ko, nakalanghap ako ng usok ng sasakyan sa syudad. At tiniis ang lamig sa probinsya. Pero ngayong taon ang pinakakomportable kong bagong taon. May pagkain, may inumin at may mainit na kalan. Hindi kailangang araw-araw kabahan. Ito ang retirement life na karapat-dapat sa akin. Taizu, bilisan mo at itigil mo na ang palabok mong speech. Bagong taon ngayon. Hindi ba nakakaumay? Bisperas ngayon ang bagong taon. Ayon sa rules ng mundo natin, kailangan nating magbukas ng altar at magbigay galang kay Guan Yu. Masayang-masaya si kuya ngayon. Nasaan si Dahuang? Tawagin agad ang bolerong iyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang seniority batay sa puhunan. Sumumpa tayo sa dugo. Mula ngayon, sa buong 10 milyang paligid. Tayo ang singluod 4. Aba, ZJ, nakainom ka ba ng peking alak? Anong panahon na ba ngayon? Nagmumura pa kayong parang magkakapatid sa fraternity. Ang tawag sa atin ay Modern Agricultural Enterprise Partners. At saka, kung usapang laki ng puhunan ang basehan. Ako si Dahuang, ang unang na-hire matapos bumalik sa baryo si boss. Ang tawag dyan ay founding elder. Ayon sa labor law, sa year-end bonus, dapat pinakamalaki ang parte ko. Anong pinakamalaking parte ang kukunin mo? Kung hindi humarang si Tol kagabi. Matagal ko nang kinalagkad palabas ang 2 tauhang iyon. Sa lagay mo ngayon, pang dog meat hotpot ka na. Founding elder pa rin. Ang tawag dyan ay lucky mascot. Iyan ang tinatawag na tactical bite. Tactics ang tawag dyan, gets mo ba? Kung wala ang mala award-winning acting ni Dahuang, mapapapasok mo ba ang 2 magnanakaw sa inner yard? Buhay ko ang isinugal ko sa acting na iyon. High-risk technical job yan. Ibagsak na natin siya. Ikaw ang duwag. Ikaw ang duwag. Bukod sa pang-iipit ng binti ng iba, ano pa ang kaya mong gawin? Ikaw talagang walang pinag-aralang gansa. Bagong taon na nga. Pwede bang huwag kang mag-ingay na parang probinsyanong biglang yumaman? Anong founding elder? Anong double flower red staff? Wala kang ang punto magsalita. Tungkol naman sa year-end award. Number 1 sa buong farm ang iye ko. Mula daga hanggang babwit. Ako mismo ang kumikilos. Kailan ba ako pumalya? Hindi ako tumatanggap ng anumang pagtutol. Hinaan mo ang boses mo. Tama naman lahat ng sinabi ni Huajie. Ang tunay na lalaki hindi nakikipag-away sa babae. Tol, pinagbigyan lang kita. Kainan na. Kainan na, kainan na. Ngayong gabi, pag-usapan natin ang Merit Awards. Sige, kain kayo ng walang pakundangan. Unang year-end award ceremony ng Xinglu Farm. Opisyal nang magsisimula. Dahuang. Best Comic Relief of the Year at Head of Front Gate Security. Ito ang year-end dinner mo. Special sauce beef ribs na may premium canned beef. May dagdag pang sobre na 500 piso. Kahit hindi mo naman magagastos. Para lang may dagdag na swerte. Ay, mahal kong boss. Kayo ang tunay kong tagapagligtas. Dahuang, binabati ko kayo ng manigong bagong taon. Sana dumagsa ang yaman ninyo ngayong taon. Humanap ka na sana agad ng boss lady para sa akin. ZJ. Best Divvy of the Year at Commander ng Heavy Infantry. Isang buong kahon ng premium organic mustard greens. May premium shrimp mixed corn noodles pa. May sobre ring kasama, syempre. Tol, bongga ka talaga. Ang sarap at dami ng gulay na ito. Mula ngayon, sa buong paligid ng baryo. Sino mang sumubok humawak kahit isang balahibo mo? Pati mga daga sa puntod ng mga ninuno niya, huhukayin ko at pipilipitin ng 2 ikot. Taizu. Best Radar of the Year at Air Traffic Controller. Premium mix sa goji berries na hinaluan ng deep sea fish roe. Espesyal na pampakalma ng lalamunan. Sisiguraduhin kong maririnig sa buong bayan ang tilaok mo sa susunod na taon. Komportable na ako.
Dito lang ako kumakapit para mabuhay. Binabati ko kayo ng swerte at tagumpay. Huajay, Best Assassin of the Year at Director ng Ecology. Premium Air Freighted Bluefin Tuna. May kasamang Russian Unsalted Caviar. Dahan-dahan lang sa pagkain. At least marunong ka sa patakaran. Itong year-end dinner. Kainin mo na kahit kaunti. Boss Su, maligayang bagong taon. Sa susunod na taon, todo kayod ulit para kumita. Hindi pwedeng bumaba ang kalidad ng buhay ko. Ha! Kukunin mo ng buo ang 30 munang lupang tiwangwang sa likod ng bundok. Howzy! Alam kong yumaman ka na sa pagtatanim ng gulay. Pero matigas ang lupa sa likod ng bundok. At palaging may mga mababangis na hayop doon. Kung kukunin mo ang 30 muna lupang iyon, 15,000 agad ang taunang upa. Dagdag pa ang pagbili ng mga punla. At bayad sa mga trabahador. Hindi ba parang nagtatapon ka lang ng pera sa ilog? Uncle Wang, huwag kayong mag-alala. May kalkulasyon ako sa isip ko. Magsipagtipon, magsipagtipon. Kumpleto ang buong Xinglu Farm. Ito ang unang meeting ngayong pagsisimula ng tagsibol. Opisyal nang nagsisimula. Wang Wang. Boss, tagay muna. Boss, narinig ko ng malinaw ang lahat mula sa may pinto. Pumunta pala kayo sa komite ng baryo. At nakuha ninyo ang buong lupain sa likod ng bundok. 30 mu, ha? Malaki ang galaw. Ganyan ang malawak na pananaw. Buong gabi kong inayos ang business empowerment loop ng farm natin. Handa na ang AC. Ang kailangan natin ay buksan ang basic logic. At direktang pasukin ang underdeveloped market. Pupunta tayo sa Amerika para mag-ring ng bell sa Nasdaq. Sige na, sige na. Tama na ang pambobola. Puro marka ng ngipin ang laman ng fifi mo. Ang meeting ngayon ay para pag-usapan kung paano bubungkalin ang lupang tiwangwang. Boss, pisikal na trabaho ang pagbubungkal. Ang meeting ngayon, mayroon akong konkretong proposal. Boss, tingnan ninyo. Malawak na ang negosyo natin ngayon. Malapit nang lumawak ang operasyon mula sa greenhouse sa kapatagan hanggang sa mga taniman sa kabundukan. Kapag humaba ang supply chain, hindi ba dapat upgrade ang corporate structure? Ako si Dahwang, ang founding veteran na sumama sa inyo sa pananakop ng mundo. Ang title na Security Director ng Frontgate. Parang tuulaw yata. Sobrang nakakahiya ng ilabas sa meeting. Ay, ano sa tingin mo ang bagay sa iyo? Nais kong mag-apply bilang kauna-unahang General Manager ng Xinglu Farm. Pag-isipan ninyo itong mabuti. Darating ang mga big-time boss mula sa syudad. Sakay ng malalaking kotse para inspeksyonin ang farm natin. Makikipag-negotiate tayo ng partnership. Hindi ninyo naman pwedeng ipa-welcome kay CJ, di ba? Mainitin ang ulo niya. Isang bunganga lang niya, pwedeng mapagkamalan niyang liig ng pato. Ang hita ng investor at kagatin niya. Kumusta naman si Hojay? Sobrang alof naman. Buong araw, walang kinakausap. Si Taizo naman, buong araw nakasabit sa bubong at ayaw bumaba. Ako lang, si Dahwang. Ang marunong sa social skills. Marunong akong yumuko ng maayos. Marunong akong bumasa ng sitwasyon. Bigyan ninyo ako ng isang kahong business card na may gintong gilid. Ang ilalagay lang doon ay Dahwang, Executive Vice President at External Relations Officer ng Xinglu Farm. Kapag may bisita, iabot ko agad ang business card. Tapos ikukuha ko sila ng tsaa para maitaas ko ang pangalan ninyo sa labas. Ikaw pa ang magi-general manager. Mas bagay sa iyo ang maging tagatikim ng dog food. Bagay na bagay. Lintik na buhay. Dahwang, loko ka talaga. Habang wala si kuya, ano na namang kalokohan ang ginagawa ninyo rito? Nagpapaangat ng management sa workplace. Iyan lang ba ang maipagmamalaki mo? Pumunta ka at magpaalipin kay boss. Pati sila, sawa na sa mga balahibo mong nalalagas. ZJ. Boss, hindi naman makatarungan iyan. Utak ang puhunan ko. Modern corporate management science ito. Alam ba ninyo kung ano ang public relations? Alam ba ninyo ang emotional value? Wala akong pakialam sa pinag-aralan mo. Bata. Ang haligi ng bagong sindikato. Bukod kay kuya, ako. Sino pa ang makapagpapatahimik sa lugar na ito? Sino ang mga has magnakaw kahit isang prutas? Diretso kayong ipadadala ni kuya sa kabilang buhay. Ay, naku. Huajay. Makinig ka nga. Hindi mo pwedeng sabihin iyan ng ganoon. Ang likod na bundok ay isang feng shui paradise.
Kanina ko pa iyan sinuri mula sa bubong. Napakalawak ng tanawin. Kapag naitanim na ang mga punong namumunga, araw-araw akong lilipad sa pinakamataas na puno ng seresa para tumilaok. Tiyak na aabot ang tilaok ko sa layong 10 li. Mapapakinggan ako ng buong Xinglu Village. Ito ang pagpapalawak ng Air Force Base. Strategic depth. Naiintindihan ba ninyo? Mew. Naku naman. Tinuturuan mo lang ang mga probinsyanong walang alam sa mundo. Umupa lang si Bosso ng isang sirang bundok. Pero tuwang-tuwa na kayo at hindi na malaman ang hilaga sa timog. Alam ba ninyo kung anong klaseng lugar ang bundok na iyan? Isang masukal na damuhan lang iyan. Puro putik at bulok na lusak na puno ng mga insekto. Noong nasa Shanghai pa ako, hindi ko pinapatulan apakan ang damuhan sa Century Park. At pinag-aawayan ninyo ang ganitong kamurang lugar. Huajay. Tama ang sinasabi ninyo. Nagsasagawa lang tayo ng industry inspection. Kapag naitayo na ang orchard, ipagpapatayo ko kayo ng panoramic glass sunroom sa kalagitnaan ng bundok. Araw-araw kayong mahihiga roon para magpaaraw. Napakaklase naman yan. Sige na. Tama na ang ingay ninyo. Mas mabuti ngayon na kaysa pumili pa ng araw. Maganda ang panahon ngayon. Buong team, umalis na tayo. I-inspeksyonin natin ang bagong orchard sa likod na bundok. Ang punong ito, kay Manager Huang na. Ang malaking batong ito, akin din. Ay, putik. Kanino ba itong dumi ng baboy ramo? Walang kaunting hygiene. Kapag nahuli ko ang may gawa, tatanggalan ko siya ng 3 buwang performance bonus. Bossu, napakapangit ng hanay ng mga tuyong puno sa kaliwa. Sinira ng husto ang feng shui. Hindi ito pasok sa aesthetic standards ko. Bukas agad, humanap kayo ng magpuputol sa mga iyan. At isa pa, tungkol sa sunroom na binanggit ni Da Huang. Nagustuhan ko iyon. Siguraduhin bumili ng salaming may lee protection film. Gusto kong magpaaraw tuwing tanghali. Kapag umitim ako, hindi ninyo kayang bayaran ang kabayaran. Huni! Huni! Anong nangyari? Grabe naman ang gulat ninyo. Nakatapak siya sa bitag panghuli ng hayop. Boss! Paa! Mga bakas ng paa. Meron. Uy, may dambuhalang halimaw. Putya naman. Bro. Itong bagay na to. Hindi maliit ang katawan niyan. Tingnan mo ang tindig sa paghukay at ang lakas nito sa pagbali ng puno. Batikan talaga to. Sa likod na bundok na to. Kailan pa nagkaroon ng ganitong brutal na karakter? Boss. Kanina, palihim kong sinukat-sukat. Itong bakas ng paa. Mas malaki pa to sa mukha ko bilang aso. Kung isa lang itong sampal, babagsak agad ako. Ako, si Huang She, mahigit 100 jin ang bigat. Siguro diretso na akong didikit sa puno. Hindi na matatanggal kahit kutkutin. Ay, naku. Airstrike. Hindi. Bulldozer lang ang dumaan. Bossu. Bumangon na kayo at tingnan nyo na. Malaking gulo na to, ha? Nasa puno lang ako kanina, tumitilaok. Sa liwanag, nakita ko ng malinaw na malinaw. Ang bagong list nating lot sa may dulo. Nilimas na ng iba. Baligtad na baligtad ang mundo. Aw. Boss, hintayin nyo ako. Aksyon na ang security team. Putya naman. Sino ng mga ahas gumalaw sa teritoryo ng bro ko? Sawang-sawa na yata sa buhay. Orchard sa likod ng bundok. Boss. Kayo. Tingnan niyo po ito. Uff. Ay, putya. Sobrang tapang ng amoy. Nakakairita sa mata. Anong amoy? Amoy ligaw na baboy ramo ba sa likod ng bundok? Hindi. Hindi lang amoy lupa. Kung siya ako, hindi pwedeng magkamali ang ilong ko. Sa amoy na to. Bukod sa amoy tapunan ng basura sa gilid ng lungsod. Mayroon pa. May halo pang amoy mantikang maasim at lumang wagyu. Ayan, tumama. Ang probinsya ng baboy ramo. Hindi makakain ng premium cat food. Ang amoy na to, sobrang pamilyar sa akin. Galing to sa high-end na villa area sa lungsod. Ganyan lang ang amoy ng mga ligaw na hayop na naghahalukay ng basurahan. Itong dambuhalang bumangga sa bakod na kawad. Hindi lokal dito sa bundok. Isa tong baboy ramong nakawala mula sa lungsod. Pasosyal na biglang yaman. At tingnan mo pa ang pinsalang dala. Ang bigat ng baboy na to, siguro hindi lalampas sa 300 jin. Kung mali ako, kakain ako ng daga ng pabaliktad. Boss, lalaban pa ba tayo? 300 jin na heavy tank. Pag bumahing yan, parang mabubugbog ang utak ko. Baka mas mabuti nang umatras na lang tayo sa puhunan. Putya. Putya naman. Kahit 300 jin na tank pa yan. O 500 jin na bulldozer. Kung gagalawin ito ang negosyo ng bro ko,
Para na ring sinira ang sariling teritoryo ko. At sinampal ang mukha ko. Sasabihin ko na ngayon, malinaw na malinaw. Kahit galing pa sa lungsod ang halimaw na baboy ramo. O bulag na oso. Kapag nagpakita ulit yan, pipilipitin ko ang taingan niyang baboy at ibababad sa alak. May problema. Lahat tayo na. Boss, bumalik na naman ang butihing asong 300 libra na halimaw. Buwisit siya. Sa wakas, lumabas na siya. Tingnan mo ako, kuya. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Mukha ngang mabait na lola. Kilala ko siya. Huwag mong masaktan ang sarili mo. Ay naku. Naku, napatay mo yata si Matandang Han. Mga mabubuting tao. Pagtulungin ninyong lahat ang tropa. Ako si Lau Kay. Katutubo ako rito sa bundok na ito. Kagabi pa ako dumating dito. Nandito ako para hanapin si Boss Su at makipagsuklam. Makipagsuklam? Magbubunga nga ka pa sa gitna ng gabi para makipagsuklam. Napipiga ako sa gitna ng kalangitan. Hindi kaya ikaw yan? Ay Diyos ko. Boss Su. Ang sinabi mo, para mo na akong sinasaksak, boss. Sa tagal kong nabubuhay, Lau Kay ako. Kahit araw-araw akong namumulot ng basyo at lumang kalat sa bundok. Pero kailanman, hindi ako gumawa ng kalokohang walang hiya. At isa pa. Sa maliit kong katawan. Kaya kong banggain ang mga bakal mong sulok at ihagis ang alambre mong bakod. Boss Su. Sa bundok, pwede kitang singilin pa nga. Itong mga punla mong inangkat. Bawat piraso, 20 yuan siguro. 150 puno ang binunot kasama ang ugat. Iyon ay 3,000 yuan ng buo. Ganyan lang niya pinahamak hanggang ng mga nagnanakit. Ang puso ko parang dumudugo na. Kaibigang matanda, mukhang nag-aral ka ng accounting. Mas magaling pa sa boss namin ang pagkukwenta mo. Di sabihin mo nga, bakit ka nagkakaganyan na parang kulang ka sa dangal? Sa totoo lang, sinong multo ba yan? Sino pa nga ba? Yung bagong dating na city pig na tumakas dito 2 araw na ang nakalipas. Nako, anak ko. Ang lalaking yan parang bundok ang katawan. Itim na itim ang buong katawan. Hindi yan lokal na baboy dito. Purong timog ang punto niya. Parang galing siya sa Guangdong. Pag-akyat niya sa bundok, inipon niya lahat ng lokal naming mga baboy na walang utak. At kinuha bilang linya niya. Anong balak niyang gawin? Pagsasanib ng negosyo. Sabi pa niya, itong likod ng bundok. Sa hinaharap kanya na raw lahat. Ang supply chain ng mga prutas at gulay. Hindi ko rin maunawaan ang pinagsasabi niyang walang kwenta. Basta may dala siyang mga alipores. Na kung saan-saan nang gugulo. Mukhang tama ang hula ko. Ito na nga, city trash collector pala na may konting balahibong asal laman. Narinig sa kanto at natuto lang ng kaunting kalokohang pang-astig. Hojie, ang galing. Ano raw ang pangalan ng baboy na yan? Zhu Daqiang. Hindi lang siya bastos. Sobra pa siyang magwaldas. Kumakain siya ng prutas. Kakagatin lang, itatapon agad. Katgatin ang ugat. Nguyain lang sandali, susuka na. Aba, grabe. Sa bundok na ito, Lau Kay ako, sinukat at binilang ang bawat butil ng ani, pero ganito kabuong kawalan ng konsensya ang una kong nakita. Hindi ko akalaing may mas malala pang mukhang talo dito. Talagang hindi ko matanggap na ganito siya gumasta ng pagkain na pinaghirapan. At gusto pa niyang singilin ang aming tribo ng mga porcupine para sa bayad sa gamit ng lupa. Kaya ako bumaba mula sa bundok. Para hanapin si Boss Su at makipag-alyansa. Lau Kay. Paano mo balak makipag-alyansa? Boss Su. Matagal na kitang minamanmanan sa palihim mula sa bundok. Ang mga asong tumatakbo dito. At ang mga manok na lumilipad sa langit. Kaya naming talunin. Pero hindi ninyo mapipigilan ang asong Zhu Daqiang na naka-armor at rumarampa na bangga ng bangga. Mahilig pa siyang sumuong sa pingrisin taon-taon. Sobrang kapal ng balat. Parang bakal ang katawan. Pero kaming mga porcupine ang panangga. Basta ikaw ang bahala sa akin at sa buong pamilya ko. 3 beses sa isang araw ang kain. At may mainit na lungga pa. Ipasok ko ang buong lahi ko sa Xingluo Farm. Mag-emit. Paano ka papasok? Sige, ituring mo na lang kami. Na mga eksperto sa depensa ng posisyon. Basta maghukay ka sa labas ng orchard ng isang malapad at malalim na kanal. Tapos ipasiksik ang mga kapatid ko sa ilalim para maging siksik na bunton. Kapag naglakas loob pumasok si Zhu Daqiang, bibigyan namin siya ng porcupine na landmine. Kahit gaano pa kabalbon. May taba sa ibabaw. Pero wala siyang baluti sa tiyan at sa mga paa. Doon mismo kami tutusok. Butas ang dibdib niya at lumamig ang katawan. Baka mailuwa pa niya pati ang kinita kong 3,000. Grabe. Landmine. Ginoo kong matandang kasama. Ang tigas ng puso mo. Ang galing ng kalkulasyon mo. Kuya Bay. Tingnan mo nga. Punyeta. Kahit isa lang akong gansa, kaya ko siyang harapin mag-isa.
Pero dahil gusto ng kapatid na Laukay na maging kanyo na tauhan. At tumulong sa paghatak ng bigat ng trabaho. Kuya, 2 kamay ang taas ko sa pagsang-ayon. Kapatid. Ayos ang kwentang ito. Hindi lugi. CJ. Laukay. Maligayang pagpasok sa Xingluo Farm. Mula ngayon, ikaw na ang punong tagasuri ng pananalapi at punong depensa sa posisyon ng aming farm. Bukas na bukas pa lang. Pupunta ako sa bayan para magrenta ng excavator at maghukay ng trench. Napapangiti si Boss Su. Nasa akin na yan, huwag kang mag-alala. Bukas ay itatayo ko agad ang ledger. Bawat sanga na malaglag sa orchard. Isusulat ko lahat sa account ni Zudakyang. Ano ba to? Bakit ang bagal ng tanim ng mga punong prutas sa harap? Boss Su, minamaliit mo ba ako, Zudakyang? Lahat tayo dito ay kumikita ng malaki. Hindi nga maabot ng supply chain ang ganyang kita. Sobrang dami ng mga kapatid ko na gutom na sa ilalim ko. Ano ba to? Hindi natutulog buong magdamag. Nakatipon pa sa harap ng pinto para mag-board meeting. Boss Su. Kuya Kabayo, hello. Matagal ko nang narinig sa bundok na ikaw ang malakas kumita sa mga liblib na lugar na to. Ngayon dinala ko ang mga kapatid ko pababa ng bundok. Pangunahing gusto kitang kausapin. Pag-usapan ang negosyo. Sa araw, 20,000 ang ginastos ko sa pagbili ng 300 mamahaling punla at binunot pa pati ugat ng bakod. Sa gitna ng gabi, may dala ka pang mga tauhan para harangan ang pinto ko. Yan ang tawag mong pag-usapan ang negosyo. Aba, Boss Su. Huwag masyadong mainit ang ulo, bata. Maganda ang samahan, may pera rin. Buksan mo ang perspective. Iyan ang tawag. Estruktural na pagputol ng gastos at pagtaas ng kita. At pagre-reorganisa ng mga ari-ari ang pisikal. Ang mga punla ninyong iyan. Sobrang dikit ng pagitan. Hindi talaga bagay sa atin. Dakyang Venture Capital Group. Ang pagpapausad ng lobo na kultura. Ako na ang bahala, mga kapatid, ayusin ko muna ang lupa ninyong iyan. Isipin mo na lang na libre ko na iyan sa inyo. Pre-investment service na rin. Walang anuman. Ang bait naman ng ninang ng biyanan kong inang ito. Ikaw talagang ubos na ubos ang dangal, pasaway na palabas. 3,000 piso lang, premium pa, pinalalang punla ng aprikot. Ikaw pa ang nag-uutos ng paglilinis sa lugar na iyan. Iyan ay paninira na. Nililista ko na sa maliit na kwaderno ko ang utang mo, ha? Kahit piso, hindi pwedeng bawas. Buong-buo ang kabayaran mo. Saan galing ang mabangis na paniki na iyan? Boss Su. Hindi ko sinasabing ikaw. Ang kalidad ng mga tauhan at ang istruktura ng negosyo sa inyo sa bukid ay gulo-gulo. High level na negosasyong pangnegosyo. Bakit parang kahit pusa at aso, nakikisingit pa rin? Sobrang walang kultura sa negosyo. Pusa. Ikaw ang nagsabing pusa. Naku naman. Isang bulok na baboy na kahit share ng isang truck, hindi mapuno. Nangangahas ka pang mag-usap ng kultura ng negosyo sa harap ko. Akala mo ba isang baboy ka na nasa tuktok ng hangin? Ang baho ng pawis sa katawan mo, 5 pisong halaga lang. Kahit mula sa 2 kilometro, mababahin kita hanggang mapalabas dito. Tumakbo ka pa rito sa Xingluo Farm para magpanggap na malaking boss ng kalye. Hindi ko kayo kakampi. Sang-ayon ako. Anong alam mo? Hindi yan ang tawag sa paglalagalag. Subok muna sa market at sa supply chain ng base level. Boss Su, mahal ang oras ng lahat. Kaya ko nang sumaglit lang dito. Diretso na tayo sa pakay. Itong burol na ito, kasama pa ang gulayan ninyong mga bukid. Ang Dakyang Venture Capital Group ko. Desidido ng kunin ang buo. Mula ngayon, ang supply chain ng prutas at gulay dito. Lahat ay sa akin na ang koordinasyon. Araw-araw pagsapit ng 12:00 ng gabi. Ang pinakabago at preskong organic na repolyong. Prutas. Itlog ng inahing manok na alaga sa bukid. Ibalot at ilagay sa labas ng bakal na lambat na ito. Para sa akin at sa aking senior management team. Siyempre. Alam mo naman. Ang negosyo ko marangal at patas. Bilang kapalit. Masisiguro ko. Sa loob ng 5,000 mula sa likod ng bundok. Walang ibang mabangis na hayop na mangahas manggulo sa bukid ninyo. Tinatawag namin yan. Strategic Resource Swap. Strong Alliance. Kunin ko ang 80% ng shares ng bukid ninyo. At ang natitirang 20% ay para sa inyo bilang pang-araw-araw na gastos sa operasyon. Ano sa tingin mo? Sobrang galante. 80%. Naku naman, lolo. Nabuhay na ako ng 80 taon. Hindi pa ako nakakita ng ganito kakapal ang mukha.
20% ni pambili ng abono hindi sapat. Ikaw pa talaga ang walang hiya sa kapital. Hindi tawag dyan ang pamumuhunan. Ang tawag dyan, hayagang pananamantala at pagdakma. Ikaw ang baboy na galing Guangdong, ha? Kung susukatin mo ang halaga mo, lalo kang lalabas na mukhang pera. Anong klase kang negosyante? Ikaw ang tipikal na dambuhalang buli na estilo. Kahit 80% pa. Bakit hindi ninyo na lang ipatransfer sa inyo pati ang farm namin? Sinasabi ko sa inyo. Noong ako, si Huang She, ay security chief sa pabrika ng hardware sa bayan. Nakakita na ako ng mas malala. Pero wala pa akong nakitang singkapal ng mukha ninyo. Ang Xingluo Farm ay legal na rehistradong maliit na negosyo. Ang ginagawa ninyo ay illegal na monopoli at pangingikil. Ayon sa batas sa kaparusahan sa pampublikong kaayusan, 3 taon pataas ang pwede ninyong makuha. Maniwala kayo o hindi, tatawag na ako sa 110 ngayon. Para dakpin ang sindikatong salbahe na to. Asong bantay ka lang. Tapos gusto mo pang magbanggit ng batas sa akin. Ako si Zudakiang, dito sa likod bundok na ito. Ako ang batas dito. Ungol-ungol ka pa. Walang alam. Ay naku. Ikaw, isang dayong mailap na baboy ramo. Ano nang paastig ka sa harap naming mga lalaking Beijing? Noong naglalaklak ako sa syudad, nagnanakaw ka pa ng kaning baboy sa kulungan. Kung matapang ka, lipad ka rito at kagatin mo ako. Gago. Binigyan ka na ng mukha, ayaw mo pa rin. Dahil tinanggihan ninyo ang e-round funding. Huwag ninyong sisihin kung mag-hostile takeover ako. Boss Su. Huling tanong ko na sa inyo. Itong acquisition contract. Pipirmahan ninyo. O hindi. Kung hindi kayo pipirma, ngayon ko lang sisimulan. Ang forced bankruptcy liquidation process. Kasama ang tao at lupa. Gagawin kong pantay sa lupa ang lahat. Pipirma ako sa paa ng lolo mo. Gusto mong agawin ang farm ko. Maliban na lang kung daraan ka muna sa akin. Xingluo Farm. Lahat maghanda sa laban. CJ. Matagal ko nang di-trip ang tabaching baboy na to. Handa na ang thunder formation ko anumang oras. Kung ayaw mo sa maayos, parusa ang iinumin mo. Mga kapatid, linisin niyo ang lugar. Hahaha. Walang laban na basura ang security system ninyo. Sa ganito lang kahina ang depensa. Gusto pa ninyong pigilan ang pag-take over ng Dakiang Group. Boss Su. Maghanda na kayong tanggapin ang bankruptcy liquidation. Buwisit. Nagpapakasiga ka sa teritoryo ko. Akala mo bang patay ako? Sinisira mo ang lugar ni Kuya. Ngayon, bibigyan ka ni Kuya ng ganito. Libreng ear clipping surgery para sa lokal na baboy sa timog. Buwisit. Ipalipad mo si Kuya. Panoorin niyo ang special move ni Kuya. Walang talong whirlwind death chain twist. Anong ginagawa mo? Malaking puting gansa. Yan ba ang sinasabi ninyong core combat power ng Xingluo Farm? Ang security budget ninyo. Yan lang ang kinuha ninyong klaseng tao. Buwisit. Hindi ako naniniwala sa malas. Basagin mo. Walang kabuluhan. Sa lakas mong ganyan. Kulang pa para maging fascials pa ako. Kwak. ZJ. Ay grabe. Isang segundo lang patay agad. Ang kalokohang ito ay cheat sa magkaibang timbang. Nabulag pala ako, Huang She. Paano pa may halimaw na immune sa physical damage sa mundong ito? Beije. Boss Su. Bilis ka nang bumalik. Huwag kang padalos-dalos. Alila ka rin pala. Ikaw na maliit na katawan, aakyat ka lang dyan ay hahanap ka lang ng gulo. Di mo ba nakikita kung anong klaseng kalokohan iyan? Di puro bakal na ulo iyan. Ay, Boss Su, sayang ang pagkakataon kung hindi ka papasok. Kailangang manatiling buhay para may pag-asa pa. Di naman ako natatakot na walang kita. Malaking puting gansa. Buhay ka pa ba? Boss Su. Nakita mo na ba? Iyan ang tinatawag na layo ng kapital. Iyan ang tinatawag na lubusang pagdurog sa lakas ng hardware. Ang security system ninyong iyan. Sa harap ng matinding lakas ng grupong Dakiang ko. Ni isang biro, hindi na nga maikakabit. Ngayong gabi, hindi ako mamamatay. Ituturing ko na lang na may konting hiya pa ako para sa inyo na maliliit na negosyo. Mga bata. Hindi pa sapat tingnan ang kakayahan ninyo sa laban. Umuwi kayo at magsanay pa. Bigyan ko kayo ng 24 na oras na pag-iisipan. Bukas ng gabi, alas 12. Kasama ko ang mga kapatid ko na pupunta ng eksakto para kunin ang lupa. Kung ayaw mo pa ring pumirma ng kasunduan sa paglilipat.
Ibabagsak ko itong taniman ng prutas. Kasama ang sakahan mo. Lahat ay gigibain ko. Mga kapatid. Ha ha ha. Bumaba sa bundok para kumain ng libreng handaan sa gabi. ZJ. Ba EJ, ayos ka lang ba? Ay. Beje. Alila ka rin pala, Lola. Kahapon, nabali ang 10 bakal na poste. 20 metro ng bakal na alambre ang napunit. Kasama ang 150 punla ng punong kastanyo na nabunot kahapon. Bossu. Hindi pa naman nagsisimula ng seryoso ang bakbakan. Nawalan na ang ngayon natin ng higit 4,000 piso. Kahit iyan ay pera rin na pinaghirapan. Baka mapunit ang puso ko sa sakit. Laukay. Huwag na kayong magdagdag ng kalituhan, pwede ba? Kailan pa ba? Nagbibilang pa rin kayo ng gastos. Ngayong gabi 12:00. Pagdating ng mabigat na baboy na galing Guangdong, lahat tayo ay wala ng buhay. Baka naman ang hedgehog mo ay hindi makakayanang tumayo sa linyang ito. Bakit hindi kakayanin? Basta kaya niyang umapak. Kaya niyang tusukin. Ayan. May pampadulas na baluti naman siya. Hindi naman siguro tatagos ang tinik mo. Ang pinakamalaking problema ngayon ay ang tunay na pangunahing puwersa natin. Yung palaong tangke na nakadagan. ZJ. Nasaktan ba siya sa puso? Kung hindi siya tatayo at aakuin ang harap. Sino ang mga sumugod ng diretsyo sa mabigat na makinang panghukay? Sa loob ng kulungan ng gansa. Munting pusakal. Ano ang ginagawa mo rito? Kuya, wala akong mood na makipag-away sa iyo ngayon. Kung naparito ka para pagtawanan si kuya. Nasabi mo na. Umalis ka na. Tingnan mo ang sarili mong biro. Akin ang oras na ito, milyon-milyon ang halaga. Saan ako hahanap ng oras para panoorin ang biro ng isang inutil? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Umiiyak na parang batang sinaktan. Parang pinulbos na sa lungkot. Parang asawang napahiya at nasaktan. Sa Xinglo Village, sanay ka ng maghari at magmali siya. Mga dukhang na lamang sa kapwa-dukha. Ang dilaw na daga na rumarampa at nanlilisik ang mga mata sa kalsada. Para ka nang nagpakilalang invincible war god. Naku, ano ka ba? Wala kang alam. Kapatid, hindi ko talaga mababasag ang depensa niya. Napakatibay ng balat niya. Mas matigas pa sa bakal. Kapatid, ginawa ko na ang lahat ng alam kong diskarte. Pati tatak ay walang iniwang baka sa katawan niya. Kapatid, ubos na ako. Ang lakas ng kapit ng mga pangil na iyan. Wala nang silbi kahit ang mga ngipin. Ano pa ang laban ko? Kapatid, dehado na ako. Bobo. 350 libra ang bigat niya. Balat ang buong katawan ng makapal na taba at baluti. Parang nakasuot ng mabigat na tangke. Ikaw naman. 20 libra lang ang bigat mo. Sobrang liksi ng galaw. Ganyan ang isang magaan na infantry. Ikaw na light infantry. Ang taas ng mobility mo pero wala rin. Kailangan mo pang tumakbo sa harap niya para lang umastang output ka. Tapos sasalpok ka sa mabigat niyang baluti. Hindi ka ba tanga? Assassin siya na pumapatay. Hindi kailanman sa lakas umaasa. Sa utak umaasa. Sa paghahanap ng eksaktong kahinaan ng kalaban umaasa. Akala mo kapag malaki ang katawan. Panalo na sa depensa. Makapal ang balat niya. Paano naman ang mga mata niya? Paano naman ang ilong niya? At yung mga sobrang lambot na parte sa ilalim ng tiyan niya. Baka lumaki rin ang taba para pang depensa. Napakalaki ng katawan niya. Kung diretso ang salpok, talagang walang mananalo sa kanya. Pero galawin mo naman yung limitadong utak mo. Hindi ba sobrang bagal ang pagliko niya? Hindi ba napakalaki ng blind spot niya? Kapag lumulubog siya sa putik. Hindi ba sobrang unstable ng balanse niya? Ikaw na gansa, hindi mo pa rin siya matalo. Hindi ba marunong gumamit ng team play? Nakalimutan mo na ba? Sa Xinglo Farm, hindi lang ikaw ang mabilis. May mga lumilipad. May mga tumatakbo sa lupa. At ngayon may dumagdag pang marunong magtanim ng landmine. Napakahigpit ng team namin. Sabi ng dating baboy galing sa city kahapon. Kukunin daw niya ang supply chain ng keyboys ng palasyo ko. Kaya heto, ayos din siya. Ngayon ko na sinasabi dito. Kung hindi ka makatayo ngayon, at mauwi sa pagkalugi ng bukid, ako na mismo ang magpapadaan ng dugo sa iyo. Mga mata, ilong, mobility, punyeta, huwajay, ang tama ng sinabi mo ha. Kapatid, kahapon ay nalusutan ako. Tinambangan ako ng isang baboy na taga-Guangdong na napakaduwal.
Nalaglag ang business jargon ko sa sobrang gulo. Bakit ako makikipagpatigasan sa isang kalong-kalong na truck? Kapatid, may pakpak ako. Kaya lumipad ako, eh. Kapatid, tutukain ko ang mga mata niya. Kakagatin ko ang ilong niyang baboy. Ano naman ang laban niya sa mobility ko? Gets mo na ako ang isda ni Royce. Gets mo na. Kapag gets mo na, bilisan mo at ipakain sa palasyo ko itong lata. Ayokong makita ang depensang laban bukas ng gabi. Dahil sa pagkalabog ng buong linya, dahil sa mababang asukal ng unang tagasalo mo. Aba. Boss, nakabalik na ako. Matabang baboy mula Guangdong. Ngayong gabi, ipapaalam ko sa iyo kung sino ang boss. Sa buong langit ng Xinglu Village. Sino ba talaga ang masusunod dito? Ay naku, lagot. Full health, respawn agad. Lau Kei. Lumapit ka rito. Boss Su. Nandito ako. Tama nga ang sinabi ni Huaji kanina. Hindi pwedeng suntok lang ng suntok. Kailangan natin ng strategic teamwork. Hindi kakayanin ng ordinaryong wire mesh ang bigat ng 300 kilo. Paano kung isang hukay na 2 metro ang lalim? Napuno ng putik at matutulis na tulos sa ilalim. Sus Mariosep. Boss Su. Astig ang move na iyan. Ang tawag dyan ay pit trap. Kapag sobrang hindi balanse ang ilalim ng katawan nito, pwedeng gawing parang bahay pukyutan ang tiyan nito ng landmine formation. At hindi lang iyon. Dahil nagyayabang itong heavy armor daw siya. Bigyan natin ito ng combined attack mula sa lupa, dagat at himpapawid. Isang full-scale joint assault. Wasakin natin ito ng tuluyan. Dahuang. Taizu. Kayong dalawa, pumunta agad sa tuktok ng bundok. Magbantay sa isang tagong pwesto. Kapag may kahit anong kahina-hinalang galaw, magpaalarma agad. Lau Kei. Bumalik ka sa bundok. Ilabas mo ang buong pamilya ng mga matinik na hedgehog. Mas marami, mas maganda. Sagutin ko ang pagkain. Boss. Saan po kayo pupunta, boss? Sa bayan. Magrerenta ako ng maliit na excavator. Ngayong gabi, maghuhukay ako sa labas ng taniman. Ng isang death trench na magpapawalang asa sa baboy ramong iyon. Uncle Liu. Wala nang paligoy-ligoy. Iparenta mo sa akin ang 15 toneladang excavator sa bakuran mo. At isa pa. Maghanda ka rin ng 5 malaking bariles. Ng lumang industrial lubricant at latak ng langis. Howzy. Anong nangyari sa iyo at bigla kang naging ganito? Isang taniman lang ang pinapaupahan mo. Kailangan ba talaga ng excavator? At isa pa. Ano naman ang gagawin mo sa ganoon karaming langis? Madulas na, mabaho pa ang bagay na iyan. Makakadumi lang sa kapaligiran. Panghuhukay ng trench. Narito ang bayad. Kasama na ang deposito at isang araw na renta. Habol ako sa oras. Dapat maibalik ko na sa farm bago mag-alas 3 ng hapon. Wang. May umaatake. Ay naku, lagot. Boss. Saan ninyo nakuha ang napakalaking bakal na iyan? Ang laki ng katawan. Mas malaki pa sa baboy ramong tagaguangdong kagabi. Lintik naman. Matigas ang bakal na ito. Bakit ka nag-iingay ng ganyan? Probinsya ng aso, wala ka talagang alam sa mundo. Ito ang heavy armor na ipinatawag ng kapatid natin. May ganito pala tayo. Ngayong gabi, dudurugin natin ang baboy bukid na iyon hanggang maging abo. Lau Kei. Kumusta na ang blueprint? Heto na. Boss Su. Nasuri ko na ang terrain sa bundok. Ang laking katawan at ang lapad ng pangangatawan ni Zudakiang. Imposibleng dumaan iyon sa mga matarik na bahaging punong-puno ng mga puno. Siguradong pipiliin nito ang pinakamakinis na bukana sa gitna ng orchard. Nandoon lang tayo sa labas ng bukang iyon. Maghukay tayo ng kurbadong trinsera. Nakompute ko na. Dapat 2 metro ang lapad ng trinsera. Kahit rumaragasa pa ang wild boar na iyan. Na may bigat na 300 mahigit na gin. Hindi rin iyon makalulundag sa hukay na 2 metro ang lapad. Ang lalim naman. 1 metro at kalahati na sapat na. 1 metro at kalahati ang sakto para hindi na ito makaakyat ulit. CJ. Gawin natin ayon sa sabi mo. Dahuang. Punta ka sa bungad ng dayon at magbantay ka roon para sa akin. Huwag mong palapitin ang mga kung sinong siraulong tao sa likod na bundok. Taizu. Umakyat ka sa puno at magbantay. ZJ. Ikaw ang mamuno sa gitna. Ikaw ang magkoordinado ng buong galaw. Sa gilid ng orchard sa likod ng bundok, dapit hapon. Grabe. Ang boss natin, laman at buto lang, mahina pa. Kung naka-mecha upgrade lang sana. Kapag may ganyang gamit na siya, bakit pa ako magiging security chief? Diretso na akong mag-a-apply magmaneho ng bako, astig no. Lakas lang naman. Pero panglaban sa baboy na walang utak na iyon. Sakto naman ang tamang gamot. Patayin ang makina. Ipasok ang tubo ng tubig. Ilabas ang ultimate weapon. Boss Su. Ibuhos mo lahat. Hindi ba mahal iyang gamit na iyan? Kapag kuripot ka, hindi mo mahuli ang lobo. Ibagsak mo lahat.
Sobra na. Kapag nahulog si Zudakiang, sa buong buhay niya, wala na siyang pag-asa na makatayo pa. Lauke. Handa na ba ang minifield mo? Relax lang, Bosu. Kuya, totoo bang tatalon tayo sa putikang hukay na iyan? Puro langis ng makina iyan sa loob. Ang dumi-dumi. Hindi matatanggal kahit labhan mo. Tumahimik ka. Ikaw na walang pakiramdam na batang tanga. Kaunting dumi lang, okay lang. Nangako si Bosu na ako sa pagkain natin habang buhay. Iyan ang tawag na siguradong trabaho, may kain at tulog pa. Akala mo ba madaling makakuha ng ganoong pwesto ngayon? Makinig kayong lahat mabuti. Maya-maya, lahat kayo ay gumulong pababa sa ilalim ng kanal. Magkubli kayo sa ilalim ng putik. Mga tol, darating mamayang gabi ang baboy na iyan para basagin ang kabuhayan natin. Kapag bumagsak lang ito sa putikan, at napadapa na ng nakadapa ang mukha sa putik, kayo, magpapausbong kayo na parang bolang tinik. Diretso kayong saksak sa tiyan nito. Sa mahina nitong bahagi, tusukin sa pagitan ng mga daliri sa paa. Mas laliman pa. Huwag tigilan hanggat hindi ito sumisigaw sa sakit. Walang lalabas sa inyo. Naintindihan ba? Naintindihan. Bro, kinakabahan ka ba? Konti. Pero ngayon, may mabigat tayong firepower. May natural na depensa pa tayo. At kasama pa ang lahat ng mga boss. Kahit ang hari ng langit pa ang dumating ngayon. Kailangan din niyang mag-iwan ng isang patong ng balat sa putikan. Oh, tama ang sabi ng boss. Ngayong gabi, sa ika-4 na gwardiya, siningil ko pa ang matabang amo ng bayad sa trabaho. Tikman mo nga. Kokoko. Darating ang kalaban sa larangan sa loob ng 30 segundo. Kokoko. Mag-ingat kayo. Nalampasan na ng Taliban ng kalaban ang marker bilang 3. Kitang-kita ko, boss. 6 lahat ang anino. Nasa gitna ang pinakamatabang baboy ramo. Papunta sila sa bagong hukay nating kanal. Wala pang 50 metro ang layo. Hindi pwedeng hayaang huminto sila sa patag. Kapag napansin ni Zudaki ang nawalang daan sa unahan, susundan niya ang kanal para makalibot. O utusan niya ang mga tauhan niyang punuin ang kanal. Ang tanging winning strategy natin ay pilitin siyang sumugod sa pinakamabilis na takbo. Hanggang mawalan siya ng balanse at bumaon ang ulo sa putikan. Tol, ano bang balak mo? Kuya, pupuntahan ko na at tutusukin ang mga mata niya. Hindi pwede. Miyaw. Sira na naman ba ang utak mo? Ikaw lang ang natitirang. Pangputol ulo natin. Ang matibay na bakal dapat gamitin sa tamang talim. Kapag sumugod ka ngayon, isang tulak lang niya, lilipad ka na. Sino ang tatapos sa kanya? Tama si Hojai. ZJ, kailangan mong magtago. Hintayin mong mahulog siya sa hukay bago ka umatake. Kung ganoon, sino ang magsisilbing pain? Ay, lintik. Kayo. Bakit kayong lahat nakatingin sa akin? Kasi, 350 kilo iyang tangke. Ako si Dahuang, nasa 20 o 30 kilo lang. Hindi pa sapat para makasingit sa pagitan ng mga ngipin niya. Di para na rin akong nagpapakamatay. Ayoko. Kahit patayin ninyo ako, ayoko pa rin. Dahuang. Panahon ng patunayan mo ang sarili mo sa organisasyon. Boss. Boss, pinipilit ninyo akong lumabag sa prinsipyo ko. Hindi ba ninyo alam ang galawan ko? Kaya kong harapin ang magnanakaw ng manok. Pero baboy ramong parang halimaw. Nanginginig ang tuhod ko sa takot. Huwag kang mag-alala. Paano ko hahayaang ang hepe ng seguridad ng Xingluo Farm ay basta na lang magpakamatay? Boss. Boss. Sana kanina pa ninyo inilabas ang sandatang iyan. May backup na pala tayo. Ako si Dahuang, pakiramdam ko kaya ko nang makipagsolo sa tigre. Sabihin ninyo lang, boss, paano ko akitin ang matabang baboy na iyon? Napakadali. Kapag sumilip na siya, tumayo ka sa gilid ng kanal at laitin mo siya. Gaano man kabastos, ilabas mo lahat. Tirahin mo mismo ang pinakamasakit sa kanya. Basta galitin mo siya. At pasugurin ng wala sa katinuan. Malaking ambag na iyon. Ayos. Pagdating sa trash talkan. Sa buong Xingluo Village, ako si Dahuang ang numero 1. Walang nangangahas umangkin ng unang pwesto. Ano nang gagawin? Bossu, maghapon kang nagkakalabugan kahapon. Akala ko may malaki kang inihahandang labanan. Tapos, isang mabahong kanal lang pala ang hinukay mo. Akala mo ba kayang pigilan ako ng ganitong pambatang harang? Ang Dakyang Venture Capital Group ko. Nakakahiya talaga ito. Mga tol,
Humanda kayong lumaban. Ngayong gabi, patagalin natin ang mga kulungan nila. Patagalin mo mukha mo, gago. Magnanakaw. Sino ba tong mga istorbo sa 10 oras ng gabi? Nangangahas kayong manggulo rito sa Xingluo Farm. Ah, ikaw pala yung bossing na baboy. Na mahilig mangalap ng tira-tirang pagkain sa basurahan. Ano, ha? Hindi ka na makahinga sa syudad. Pinalayas ka na ng mga gwardiya roon. Kaya ka napadpad dito sa probinsya para mamalimos. Ulol. Naghahanap ka ba ng away? Ay, sus. Natatakot naman ako, Araw-araw mo na lang bukang bibig ang round funding at corporate mergers. Ang yabang mo namang magsalita. Huwag mo nga akong biruin, boss. Amoy basurahan ka pa rin kahit anong gawin mo. Kahit magsuot ka pa ng mamahaling suit, pulubi ka pa rin sa tingin ko. Nabalitaan ko dati sa syudad. Araw-araw kang nanghihingi ng pagkain sa mga amo ng mga asong alaga. Hay nako, isang baboy na may 300 kilong bigat. Nagmumukmok at nagpapalambing sa mga mayayamang amo rito. Tapos, ayaw sa'yo kasi sobrang taba mo. At ang lakas mo pang kumain. Isang tawag lang tapos ka na. Hindi ka ba nahihiya sa pagkababoy mo? Kung ako sa'yo, matagal na akong nagpakamatay sa hiya. May mukha ka pa bang maipakita? Loser. Gusto mo bang gawin kong bola yung ulo mo at sipain? Halika rito, subukan mo. Kung kaya mo, habulin mo si Boss Dahuang. Ipapasyal kita sa kung saan-saan. Kapag hindi mo ako naabutan ngayong araw, papangalanan na kita ng baboy na mahina. Ayoko nang marinig ang boses mo. Boss. Ayan na, papalapit na siya. May ihi na yata ako sa takot. Kumapit ka. Hintayin nating tumalon siya. Ngayon na. Takbo. Masyado akong mabilis para sa inyo. Patay. Nabitag tayo. Anong kaguluhan to? Nadulas ako. Putya. Bakit parang nilagyan ng mantika tong putikan? Naku. Hindi ba ito si Boss Ju mula sa Dakyang Venture Capital? Ano ang ginagawa mo? Nandito ka ba sa 10 oras ng gabi para maligo sa putik? Naku po. Tingnan mo naman ang sarili mo. Ang mamahal ng suit mo, puro putik na. Sino nga ulit yung nagsabing patagalin ang farm namin? Ah, mukha mo pala ang ginamit mong pangpatag. Saludo ako sa iyo. Gagu. Huwag kang magsaya. Pag nakatayo ako, dudurugin kita. Kapatid. Andito na kami para iligtas ka. Huwag niyo akong pilitin. Hindi ako makatayo. Magandang pagkakataon ito. Lauke. Oras na para kumilos kayo. Masusunod, boss. Huwag kayong gumalaw. Umusog kayo lahat sa gilid. Umakyat sa gilid ng kanal. Piliting umakyat dito. Oras na para maningil ng utang. Tikman mo ang bagsik ng bundok na dumagan sa iyo. Hikbi-hikbi. Mga bata. Bumuo ng hanay. Singilin ang interes. Aray. Ang sakit. Tol. May mga pako sa pader na ito. Hindi ako makaakyat. Ayos ang trabaho. Ang galing ni Boss K. Bumagsak. Umalis kayong lahat sa daan ko. Kung hindi kayo makaakyat, guguhuhin ko ang bulok ninyong kanal. Naku, boss. Gigibain ng baboy na iyon ang bahay natin. Guguho na ang pader na lupa. Bossu. Hindi namin ito mapipigilan. Nasiraan na ng bait ang isang ito. Boss Hua. Hindi na pwedeng maghintay. Tutulungan ko kayong mga inutil na walang utak. Puro taba lang ang dala mong puhunan. Ituturo ko sa inyo ngayon kung ano ang tunay na downgrade attack. Hinga. Hatsing. Ubo. Ang anghang. Parang susunugin ako sa anghang. Mga mata ko. Ilong ko. Aray. Bumagsak. Ang Dakyang Venture Capital Group ko.
Hindi malulugi ng ganito na lang. Mga kapatid, nag-ipon ng sundalo sa loob ng 1,000 araw para gamitin sa isang mahalagang sandali. Panahon na para maging tapat sa kumpanya. Oink oink. Tol, bakit mo ako tinatapakan? Tumahimik ka. Maging pambato ng dakyang venture capital ko. Karangalan ninyo ito. Naku po, Diyos ko. Lumipad ka rito, bakal na pagong. Boss Su, dahil ayaw mong pumirma sa kontrata, sabay-sabay tayong malulugmok. Kukunin ko ang buong kumpanya kapalit ng buhay mo. Protektahan si boss. Putang ina. Ginalaw mo ang kapatid ko. Tanungin mo muna kung papayag si CJ. Panoorin ninyo ang ultimate move ni Tol. Te. Bunso. Ngayon na. Sugod. Ayos, White G. Lauke. Dahuang. Halika at tumulong. Bumangon ka nga. White G. Umatras. Isara ang bitag. Bitawan mo ako. Boss Su. Wala kang dangal sa laban. Kung matapang ka, harapin mo ako ng solo. Aray ko, lagot. Boss. Nanalo na tayo, boss. Talagang napasuko natin ang gagong ito. Mabuti na lang, hindi siya tuluyang tanga. Pasado lang ng kaunti ang control skills ng gagong ito. Lintik na buhay. Boss na galing Guangzhou at Shenzhen, ano? Corporate acquisition, ano? Alam mo na ngayon kung sino talaga ang hari ng langit sa Xingluo Village. Nakuha mo na ba kung sino talaga ang may hawak nito? Boss, tatawag ka ba sa Forestry Bureau? Bilisan mo, ipahuli sa Forest Police ang mga kriminal na iyan. Dapat habang buhay silang makulong. Hayaan silang magtahi ng mga damit sa loob habang buhay. Bunso, ano pa ang hinihintay mo? Tumawag ka na ng backup. Ipaalis na ang mga salot na iyan. Mas mabuti pang ihatid sila diretso sa katayan. Gawin ninyong pork dish para kay kuya. Para mabawasan ang sama ng loob ko. ZJ, Kuya Bay, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Protektadong hayop ang baboy ramo. Walang problema kung Forestry Bureau ang kukuha sa kanya. Pero sobrang laki na nilalang na ito. At napaka-agresibo pa. At saka, dati na siyang gumagala sa lungsod. May record na siya ng panggugulo sa mga residente. Kapag isinuko natin siya, ayon sa regulasyon, ang ganitong malaking banta sa mga pamayanang pantao. At higanting mabangis na hayop na mahirap paamuin. Malamang ay sasailalim sa makataong pag-aalis. Boss Su. Boss Su, kadalasan ang talino mo ay gumagana naman. Bakit ngayon parang hindi mo na mawari ang basic logic? Isa lang siyang patay gutom na baboy. Bukod sa paggawa ng ilang kilo ng murang sausage, wala siyang pangmatagalang economic value. Sa tingin ko, kailangan lang natin siyang panatilihing buhay para tuloy-tuloy natin siyang mapiga. Boss Su. Dati kang senior executive sa lungsod kahit papaano. Paano pati basic high hindi mo makwenta? Naku, sus Mariosep. Boss Hua, tama na, masakit na sa konsensya. 3,400 piso iyon na direktang economic loss. Boss Su. Hindi natin siya pwedeng hayaang mamatay. Kailangan niyang magtrabaho para sa atin at bayaran ang utang niya. Lintik na buhay. Kayong mga edukado, ang dami ninyong paligoy-ligoy. Hoy, mga boss, lahat tayo rito ay naghahanap buhay lang. Huwag naman kayong ganyan kalupit. Suko na ako. Ngayon, aminado akong nagkamali ako ng kinanti. Nang himasok ako sa teritoryo ninyo. Boss Su, magbigay ka lang ng kondisyon. Magbabayad ba ako o magbibigay ng lupa? Basta iligtas ninyo ang buhay ko. Pag-uusapan natin ang lahat. Boss Zu, dahil negosyante ka. Lutasin natin ito sa paraan ng mga negosyante. Tumawag ng pulis. Patay ka sa akin. Palalampasin kita. Hindi ko kayang lunukin ang ilang libong pisong lugi. May bago akong labor dispatch at security outsourcing contract dito. Baka interesado kang pakinggan. Boss Su, sabihin mo lang. Basta huwag ninyo akong patayin. Tatanggapin ko kahit anong trabaho.
CJ, ayos. Pumirma tayo ng pangmatagalang kasunduan sa outsourced security at labor dispatch. Simula ngayong araw, opisyal ng bangkarote ang Dakyang Venture Capital Group mo. Muli itong bubuin bilang Singlo Farm Outer Security Squad. Simple lang ang trabaho mo. Bawal ka nang humakbang sa taniman ko. Lalo nang bawal kang manira ng kahit isang punla. Pangalawa, gagamitin ko ang deterrence power ng grupo ninyong baboy ramo sa bundok para ipagtanggol ako laban sa ibang mailap na hayop. Gaya ng mga mailap na kuneho, mga bulag na oso, at pati mga ngaso mula sa kabilang bundok. Kapag may ibang nilalang na maglakas loob magnakaw ng prutas ko, isama mo ang mga kapatid mo at itulak sila palabas. Kaya ba ninyo? At may magandang benepisyo. Bilang bayad sa security service, hindi ko kayo pagugulungin sa basurahan. Ang mga tirang gulay na di nabenta ng farm araw-araw. Mga bungang nabugbog, at mga reject na mais mula sa greenhouse. Regular kong ipapadala sa inyo sa tamang dami. Sisiguraduhin kong buong araw kayong may sariwa at organic na pagkaing halaman. At hindi lang iyon. Tuwing may pista o holiday, may matatanggap din kayong bonus at benefits. May libre ring pagkain at tuluyan. Sa kabundukan, puro hangin ang ulam at lupa ang higaan ninyo. Saan kayo makakahanap ng kinabukasang tulad ng pagsama sa amin ni Bossu? Bossu. Ang business vision mo. Mas malawak pa sa nakita ko sa syudad. At mas malaki pa sa mga real estate developer. Marunong kang gawing kakampi ang dating kalaban. Pinagsasama mo ang buong supply chain. Ang deal na ito. Ako, ang Dakyang Group ang tatanggap. Sisiguraduhin kong maayos na maayos ang assignment ninyo. Walang daya, patas lahat. Sige, game. Huwag kayong magpanggap na patay. Umakyat na kayo rito, bilis. Pumirma na kayo ng employment contract kay Bossu. Boss. Paano ba gumagana ang utak ninyo? Kaning lamig lang sana, pero napapayag mo kaming gawing security guard ng isang tangke. Si Huangxie, lubos na kumbinsido ngayon. Ito ang tinatawag na pakikisama na nagbubunga ng yaman. Panalo ang lahat sa ecological partnership. Naku, dumating na si Tol Wang. Pasok kayo, inom muna at pahinga ng mga paa. May express delivery ba ngayon ng premium dog food mula Beijing? Lintik na buhay. Ilang beses ko na ba kayong sinabihan? Ako ang boss ng lugar na ito, ako ang bahala. Ang lakas ng loob mo talagang bumalik at kumain ng hindi nagbabayad. Putya! Mga sipag na sipag naman kayo. Ayos naman ang quality ng batch na ito ng Cereza. Magtabi kayo para sa akin ng isang plato ng pinakamatatamis. Gawin nating midnight snack mamaya. Ay naku! Sumikat na ang araw sa kanluran. Mga bossing, bumangon na kayo at magtrabaho agad. Sino ang magtatangkang magpabaya? Bubulagin ko ang sinumang gumawa niyan. Kahit ano pa ang mangyari. 500 ang gasto sa pataba. Ang mga palpak na ito, nadagdagan na naman ang kain ng dog food ngayon. Ibabawas talaga iyan sa performance score ni Dahuang. Ang paborito kong ulam. Mga kapatid, idilat ninyong mabuti ang mga mata ninyo. Kung nakikinabang sa biyaya ng pinuno, dapat makibahagi sa kanyang alalahanin. Kapag nakapasok ang isang lobo. Sa greenhouse ni boss, kakanselahin ko ng lahat ang espesyal na carrot supply ngayong gabi. Wakas,